Ang Devil Emperor. Credit to the author. 757 hanggang 65. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Nako, ang pag-iibigan nila ay nakakabulag para bang namumutla sa 24 na karat kong mga mata. Sigaw ni Findyang at pinaikit ang kanyang mga mata. Tumawa ang iba, binigyan ang magandang mag-asawa ng kakaibang ngiti. Nagkibit balikat lang si Ethan kay Clara, mukhang kailangan nating alisin ang mga bulag na hanggal na ito kung hindi ay sisirain nila ang ating kalooban. Humajejek si Clara. Gayunpaman, isang sigaw ang narinig at isang pamilyar na figure ang dumating na pinangungunahan ang 10,000 pagod na sundalo. Kapatid na Kindstone, nanalo ba tayo? Masayang tanong ni Dexter. Inilabas ni Sator Gord ang kanyang dibdib ng may pagmamalaki, syempre naman. Kapag umalis ako, walang makakapidyaw sa akin. Ang dapat sisihin ay ang aking ama dahil pinayagan akong lumabas ng napakagabi, kung hindi ay matagal ko na silang sinayang. Ah, kaya mo pala ginawa. Hindi nakakapagtaka na maraming namatay sa laban na ito, kasama na rin ang libu-libong eksperto mula sa aking angkan. Pinagpawisan ng malamig si Dexter habang pinagmamasdan ang mapagmataas na mukha ni Sator Gord, tunay ngang kahanga-hanga ang batang si Sator. Pero baka pwede mo kaming bigyan ng senyales sa susunod na laban mo. Ha? Nagulat si Sator Gord habang umiling ang iba. Ganoon ba ka-ignorant ang batang ito sa kanyang tunay na kapangyarihan? Bigyan mo kami ng senyales para makatago. Ngunit nang makitang walang kaalam-alam si Sator Gord, hindi na nagpaliwanag si Dexter dahil baka magalit ang maliit na bola ng galit. Kuya, humarap si Dexter kay Ethan, bagamat hindi natin kailangang salakayin ang kaba ng bayan, dahil nasa ilalim ito ng pamamahala ng batang Sator at wala tayong pagkakataong gamitin ang mga mapagkukunan, nakakuha pa rin tayo ng ilang samsam ng digmaan at nagawang pagnakawan ito. Kumaibot ang puso ng Demon Scheming Sect. Ang Mystical Heaven Sect ay matagal nang umiiral. Kailangang mapuno ang kanilang kayamanan. Nanalo sila sa labanan ngunit dahil sa labis na pagtuon nila sa kagalakan ay nakalimutan nila ang isang bagay na napakahalaga. Ang tanga naman natin. Kaya si Findyang ang unang sumulpot, o, pinuno ng angkan ng sekular na mundo, lahat tayo ay kakampi rito. Dapat nating ayusin ang mga kwenta dahil tayo mismo ang gumawa ng napakaraming pagsusumikap. Dapat tayong makakuha ng pinakamalaking bahagi. Hahaha, relax lang, nandito lang kami para tulungan si Kuya Kindstone. Lahat ng ito ay magiging iyo na. Ikinumpas ni Dexter ang kanyang mga kamay na parang wala lang. Tumanggaw si Findyang at nagtaas ng kilay. Matuwid at mabuti ang batang ito. Anong klaseng kakampi ang ayaw mabayaran matapos hinga ng tulong? Hinahangaan din siya ng ibang mga matatanda. Si Ethan, na ipaglalaban ng bawat bato, ay umiling, Dexter, babawi ako sa tulong ng angkan ng Larson. Kapatid na Kindstone, isa tayong pamilya. Ano ang bumubuo sa atin? Kumaway si Dexter, sumulyap kay Clara, kapatid na Kindstone, may nakita kami sa kaba ng bayan na maaaring gusto mong makita. Tumaas ang kilay ni Ethan, ano? Tiningnan ni Dexter si Johan at iniharap niya ang isang singsing. Tinanggap ito ni Ethan at inilabas ang mga gamit nito. Mayroon itong 3 Jade Sleep. Tiningnan ni Ethan ang una at natigilan, Heavenly Cycle Dragon Array. Oo, iyon ang ginamit ng mga elder ng Heavenly Cycle. Wika ni Dexter, basahin mo pa. Kinuha ni Ethan ang pangalawa ng may pag-aalinlangan, 4-element Cycle Array. Oo, ang array kung saan nabuo ang Heavenly Cycle Dragon Array. Maingat na nagsalita si Johan, Stuart Kindstone, tingnan mo ang huli. Tinitigan ni Ethan ang dalawa ng matagal sa katiningnan ang 3 Jade Sleep. Ngayon lang, biglang nanlaki ang mga mata niya dahil sa pagkauhaw sa dugo. Mukhang naguguluhan ang mga tao. Hindi kalayuan, itinaas ni Sect Leader Zuan ang kanyang anak at binigyan ito ng gamot para sa paggaling. Kumislap ang kanyang mga mata, Carmelo, huwag kang mag-alala, tiyak na maibabalik ko si Clara. Whoosh! Gayunpaman, hindi niya natapos ang sasabihin ng ilang itim na figure ang sumulpot sa harap niya at sinuntok siya. Ugong. Walang oras para gumanti sina Sect Leader Zuan at Carmelo. Si Carmelo ay nagpira-piraso at nagkalat ng dugo habang siya ay nagkalat sa mga guho.
Habang tumutulo ang dugo at dugo mula sa mukha ni sect leader Zuan, gulat pa rin siya nang makita niya ang matigas at malamig na mukha ni Ethan. Kay kayo. Napuno ng luha ang mga mata ni sect leader Zuan, napupuno ng emosyon kaya hindi siya makapagsalita. Tinignan siya ni Ethan nang may pagtataka, sect leader Zuan, salamat sa tulong mo kay Ninger. Sa pagpapalis mo sa Mystical Heaven Sect, maayos na ang lahat ng kaso. Umalis si Ethan na walang ekspresyon ang mukha, naglakad papunta kina Clara at sa iba pa. Gulo-gulo ang puting buhok ni sect leader Zuan, at nawala ng malay ang kanyang mga mata. Hindi niya alam kung bakit siya nagpapasalamat dito sa pagliligtas sa dalaga o kung bakit siya bumalik para patayin ang nag-iisang anak niya. Nang makita ang dugo sa paligid, napaluhod si sect leader Zuan at napaungol sa sakit at kalungkutan. Bumalik na si Ethan kasama ang kanyang mga kasama, na nagtataka kung bakit niya unang pinayagan si Carmelo para lang patayin ito ngayon. Tanging si Dexter at ang kanyang mga tauhan lamang ang nakakaalam. Dexter, sirain mo yan. Ayokong may makakita nito, sabi ni Ethan. Tumanggaw si Dexter. Nakahinga ng maluwag si Ethan habang lumalapit kay Clara at hinawakan ang baywang nito habang naglalakad sila. Tiningnan niya lang si Dexter nang may pagtataka, ano iyon? Walang mahalaga. Umiling si Ethan, Clara, may sarili kang mga prinsipyo na paprotektahan ko, at ako ang ako ng lahat ng kasalanan at krimen. Pero, nagngalit si Ethan, kung nasa panganib ka, kahit ano pa ang prinsipyo mo, kahit ang landas ko, tatawirin ko silang lahat. Tinitigan siya ni Clara ng matagal at ngumiti, habang nakasandal ang ulo sa balikat nito sa tuwa. Ayokong isuko mo ang lahat para sa akin. Gusto ko lang tulungan kang makamit ang iyong ambisyon. Nang makita silang umalis, tumingin ang iba kay Dexter. Nakangiti si Finliang, Larson clan head, ano iyon? Wala kang dapat malaman. Matatag na sabi ni Dexter, gusto ni Brother Kindstone na sirain ito para walang makakita. O kaya naman ay ang katapusan ng batang Panginoon ng Mystical Heaven Sect. Nako! Nanginginig at umubo silang lahat, habang nakatingin kay Ethan. Dahil napakadelikado, kaya nilang pigilan ang kanilang kuryosidad. Mas mabuti pang mabuhay. Nang makaalis na ang lahat, tiningnan ni Dexter ang ikatlong Jade Sleep. Huminga siya ng malalim at umiling, walang laman na espiritong katawan, ang hangarin ng bawat cultivator. Matutulungan pa nga nito ang mga Diyos, pero tingnan mo kung anong kapahamakan ang dulot nito. Pero isang bagay ang sigurado, ang mga Heavenly Cycle Elder ay talagang mga henyo para makabuo ng ganitong hanay. Nakangiting bumantong hininga si Johan, mula sa Heavenly Cycle Dragon Array hanggang sa 4-element Cycle Array, para makabuo ng. Hahaha. Postahan ko ginawa ito para magkasya sa batang pinuno ng sekta. Tumanggaw si Dexter at bumantong hininga, oo nga, bakit naman babawiin ni Kuya Kindstone ang sinabi niya at papatayin ang taong iniligtas niya. Hanggat nandyan siya, hindi kailanman bibitawan ng Mystical Heaven Sect si Ate Clara, ang pinakamahusay na kaldero. Pero kahit na ganoon, maaaring may darating pa rin sa ibang pagkakataon na magkakagusto sa niya. Nagningning ang mga mata ni Johan. Tumanggaw si Dexter, kaya nga gusto itong sirain ni Kuya Kindstone. Ito ay isang hanay na maaaring magpalat ng buhay para sa buhay. Tumanggaw si Johan ng malalim, saka hinawakan ang tatlong Jade Sleep at ginamit ang kanyang kapangyarihan. May inilabas na mainit na enerhiya, kung dudurugin mo lang sila, baka mabawi sila ng isang taong determinado na gumamit nito. Hayaan mo akong sirain sila. Gayunpaman, isang magandang figure ang lumitaw, teka. Sister Clara. Miss Clara. Gulat na gulat ang dalawa, anong ginagawa ninyo rito? 758. Pagkalipas ng kalahating oras, binuksan ni Ethan ang mga cultivation ni Monica at Rowan. Mabilis na binuksan ng dalawa ang hanay ng mga sect at umalis ang Demon Scheming Sect kasama ang Larson clan matapos alagaan ang kanilang mga sugatan at ilibing ang kanilang mga patay. Kahit na umalis na ang lahat, nanatili pa rin si Ethan. Nabuksan na niya ang cultivation ni Clara noon pa man, ngunit agad itong umalis at sinabing may gagawin siya. Ngayon ay hinihintay na siya nito. Whoosh! Bumalik ang kahangahangang figure ni Clara sa harap ni Ethan na nakangiti, bumalik na ako. Mabuti naman. Tara na. Tumanggaw si Ethan at mahigpit na hinawakan ang kamay niya. Nagulat si Clara, hindi mo ba ako tatanungin kung nasaan ako?
Hahaha, kahit saan ka pumunta, basta't hindi mapanganib, hindi kita tatanungin at hahayaan pa kitang umalis. Natatawang sabi ni Ethan, asawa kita, hindi isang tauhan, o isang bilanggo. May sarili kang kalayaan. Napangiti si Clara sa tuwa. Tunay ngang kilala namin ang isa't isa. Kilala niya ako at kilala ko rin siya. Ayaw din nilang malaman ang lahat ng kanilang mga ginagawa para maramdaman nilang may nanunood sa kanila. Kaya hindi nagtanong si Clara tungkol sa bagay ni Ethan at hindi rin siya nagtanong tungkol sa kanya. Ito ay respeto sa isa't isa. Gayunpaman, ang tahimik na kasunduan ng dalawa ay hindi tumagal ng 3 hakbang, habang nakasimangot na sinabi ni Ethan, Clara, saan ka nagpunta? Paf! Paf! Umikot ang mga mata ni Clara at humajejek, hindi ba't sinabi mong hindi ka magtatanong? Bakit mo binabawi ang sinabi mo? Hahaha, pasensya na, alam kong hindi kita dapat pigilan, pero hindi ko maiwasang malaman ang lahat tungkol sa iyo, hanggang sa kaliit-liitang detalye. Napakakomplikado ng pakiramdam na ito. Umiling si Ethan, unang beses ko lang itong naramdaman at hindi ko maintindihan. Parang napaka-impulsive. Hindi mo kailangang sabihin sa akin kung ayaw mo. Nirerespeto ko ang gusto mo. Gayunpaman, pinigilan siya ni Clara at ipinakita ang thunder ring sa daliri nito sa harap niya, bumalik ako para dito. Matapos akong mahuli ng Mystical Heaven Sect, kinuha pa nila ang singsing na pang-imbak ko. Hinabol ko ito. Naiintindihan ko, wala lang naman pala, hahaha, tumango si Ethan. Tinitigan ng masama ni Clara, anong wala? Ang singsing na ito ay pares, isang patunay ng ating relasyon. Paanong wala ito? Oo. Tama ka, hahaha. Tumango si Ethan, mainit at nanlalamig ang kanyang puso. Kahit na ito ay isang singsing na kulog, ang singsing na ito ay isa ring sagradong singsing, hindi tulad ng mayroon siya na simple lang, kahit na siya ang gumawa nito. Pinahalagahan ito ni Clara dahil kinakatawan nito ang kanilang ugnayan na pumuno sa kanya ng kaligayahan. Gayunpaman, ang kanilang maliit na mainit na bula ay agad na nabasag nang may maalala si Clara at mangutya, nako, mali pala ako. Hindi pares ang singsing dahil mayroon pang isa. May katulad na suot si Miss Larson. Ano? Pinagpapawisan si Ethan. Nagpatuloy si Clara ng nakangiti, magsasama-sama rin ang 3 singsing na ito mamaya at mamumuhay tayong maligaya. Clara, hindi siya ganoon. Pamilya lang siya, at ang singsing ay naipasa na kay Dexter, ang alaala ng pinuno ng angkan ng Larson. Oh, I see. Tapos Sheena, Mandy, Rebecca, Miss Baker. Kumaibot ang bibig ni Ethan, Clara, ikaw ang pinuno ng Drifting Flowers Edifices, isang taong may kapangyarihan. Oo, pero minsan mapusok din ako. Ayokong limitahan ka. Ang totoo lang, nang padalhan ako ni Ate Peony ng mga jade na naglalaman ng kakaibang impormasyon, bumigat ang pakiramdam ko. Pinaikit ni Clara ang kanyang mga mata at ipinakita ang kanyang pilyong katangian. Nanginginig ang mga mata ni Ethan, minura si Peony dahil sa pagiging mapanghimasok. Pagkatapos ay umiling siya. Walang humpay ang pagsalakay ni Clara habang paulit-ulit siyang nagtatanong ng mga nakakailang na tanong at nagdulot ng pagkadismaya kay Ethan. Ganito sila naglakad palabas ng lugar na ito, magkahawak kamay. Sa sandaling ito, ang dalawa ay hindi katulad ng matataas na cultivator, ni hindi rin sila mga mapanlinlang, isa lamang silang mapagmahal na mag-asawa. Nagtatalo sila, nagkukulitan at naglalambingan. Nang makita ang pag-alis ng dalawa, sina Dexter at Johan ay nagbahagi ng masasakit na tingin. Bumantong hininga si Dexter at sinabing, pinayuhan tayo ni Brother Kindstone na sirain ang Jade Sleep bago pa ito makita ng iba, pero sa huli ay nakita rin ito ni Sister Clara. Ano na ngayon? Pinuno ng angkan, ayos lang ang lahat. Nag-isip si Johan, ayaw ni Stuart Kindstone na may makakita kay Miss Chu. Ngayong nasira na ang Jade Sleep, hindi na pwedeng saktan ni Miss Chu ang sarili niya, di ba? Ayos lang. Habang pinag-iisipan ang sitwasyon, tumango si Dexter, sana nga. Pero ang utos ni Kuya Kindstone ay huwag itong hayaang makita ni Newman. Ngayong nakita na ito ni Ate Clara, paano natin sasabihin sa kanya? Si Miss Chu mismo ang nagsabi, para hindi lang siya isama. Magkasama naman sila, kaya hindi mahalaga iyon, hahaha, napakamot ng ulo si Johan, clanhead, maalam ako at may mga bagay na mas mabuting huwag seryosohin.
Mas mabuting ipagwalang bahala na lang ito. Kapag mayroon ka ng babae, malalaman mo kung ano ang ibig sabihin ng pag-ibig. Tumingin ng matagal sa matanda at tumango si Dexter. Dahil magkamag-anak sina Ate Clara at Kuya Kinestone, ayos lang kung may mga bagay na itinatago sa mag-asawa. Tumango ang dalawa, nakapagdesisyon, at nagmadaling humabol. Gayunpaman, para kay Clara Chu, nagsinungaling siya kay Ethan sa unang pagkakataon at dahil sa kanyang tiwala, walang hinala si Ethan. Ngunit ito, gayunpaman, ay nakatakdang maging pinakamalaking pagsisisi ni Ethan sa kanyang buhay. Pagkatapos umalis, nagpahinga sila ng kalahating buwan, 10 milya ang layo mula sa Mystical Heaven Sect at nagpatuloy sa pag-alis. Binigyan ni Ethan ng mga gamot si Jigo at ang mga elder at tinulungan silang mas mabilis na gumaling. Samantala, tuwang-tuwa ang Demon Scheming Sect dahil sa mga nasamsam nila sa digmaan pagkatapos ng malaking laban na iyon. Ang pinakamasaya ay si Gary. Ang kanyang minamahal na anak na si Gary ay unang beses na nakita ang kanyang ina. Alam na niya ngayon na inihanda ng kanyang ama ang sorpresang ito para sa kanya. Nagyakap sila ng may luha at tuwa habang magkayakap. Labis na tinututulan ni Kagalang-Galang Chi ang pagsasama ni Locke at ng babae mula sa Mystical Heaven Sect, ngunit sa pagkakataong ito ay naaga nila ang Mystical Heaven Sect at binawasan ang kanilang kayabangan, bukod pa sa nakatanggap sila ng kaunting dagdag na tulong para sa kanilang mga paghihirap. Hindi niya alintana na makitang masaya si Ethan sa kanyang ginang. Bukod pa rito, dahil nagawa ni Stuart Kinestone na makuha ang isang babae mula sa isang matuwid na sekta na sumama sa kanya, hindi kaya ng kanyang disipulo. Marahil ay sapat na ang tagumpay na ito para hindi ito pansinin ng pinuno ng sekta. Gayunpaman, mas maganda ang resulta kaysa sa pagkakamali, kaya nag-iiwan ito ng puwang para sa talakayan. Kaya naman, nagpatuloy ang buong grupo. Hindi humiwalay si Ethan sa kanila at bumalik sa Demon Scheming Sect kasama ang Larson clan. Pagkatapos ay nakarating sila sa lambak kung saan unang nagtagpo ang dalawang koponan. Sina Sheena at Mandy ay sabik na naghihintay sa ilalim ng pangangalaga ni Luna at Chanlong. Matapos magsama-sama ang lahat, labis na natuwa ang mga batang babae nang makitang nailigtas si Clara. Nagtipon-tipon ang mga batang babae at nag-usap bilang matalik na kapatid ni Clara. Sumali rin si Clara sa usapan ng nakangiti. Gayunpaman, habang wala pa rin silang gana sa kanilang tagumpay, biglang sumigaw si Ethan, "Makinig kayo, hindi pa tapos ang laban." Lumingon silang lahat kay Ethan nang may pagtataka. Anong ibig mong sabihin na hindi pa tapos ang laban? Hindi ba't sira na ang Mystical Heaven Sect? Una sa lahat, may itinatago ako sa inyong lahat. Seryosong sabi ni Ethan habang hinihila niya si Clara paarap, sinalakay ko ang Mystical Heaven Sect para sa personal kong dahilan, para iligtas ang asawa ko. Nagpapasalamat ako sa inyong lahat sa tulong ninyo. Ikinuyom ni Ethan ang kanyang mga kamay sa harap nila. Natigilan ang mga tao, saka tumawa, "Hahaha, Stuart Kinestone, nalaman na namin. Ano ang malaking problema? Oo, dahil sa iyong merito, ang pakikipaglaban para makakuha ng babae ay hindi makakapagpasabi ng kahit ano sa pinuno ng sekta." Tumawa si Kagalang-Galang Benson. Umiling si Ethan at pinagmasdan ang mga tao, "Ito ang gusto kong sabihin sa inyo. Hindi alam ni Sect Leader Wilson ang tungkol sa laban natin sa Mystical Heaven Sect. Ako ang dahilan." Nako! Natigilan silang lahat, halos hindi makapaniwala sa sinabi ni Ethan. Ang pagpapanggap na pinuno ng sekta ay isang malaking pagkakasala. Kahit ang pagkuha ng lahat ng eksperto ng sekta at pakikipaglaban sa isa pa ay hindi na mapapatawad. Dahil sa init ng ulo ni Wilson, nakita nila kung paano hindi ito magtatapos ng maganda kaya nanginig ang kanilang mga katawan. Nang makita silang ganoon ang reaksyon, napakurap si Ethan. May sinabi siyang isang bagay na ikinagulat nila ng husto. Halos mabigla sila. Kaya nga, sasalakayin natin ngayon ang Demon Scheming Sect at aagawin ang kapangyarihan. Paalala mula sa proofreader, nako, talagang naglagay ng ilang mga bandila ang autor sa kabanatang ito. 759. Napasinghap, lahat ay nagulat sa nakakagulat na revelasyon na ito. Ito ay isang pag-aalsa, simple lang. Una, pinuksan ninyo ang isang sekta at ngayon ay bumabalik kayo para durugin ang sarili ninyong sekta. Higit pa ito sa inaakala ng sinumang eksperto ng Demon Scheming Sect. Lumabas sila sa sekta para lamang bumalik bilang mga rebelde.
Lahat sila ay mga demonyong cultivator, oo, pero ang kanilang katapatan ay nakasalalay pa rin sa kanilang sekta. Masyado itong mahirap tanggapin. Kahit ang mga tagalabas tulad ni Monica ay natigilan sa walang pakundangang pahayag ni Ethan. Lumapit siya kay Clara at bumulong, kapatid na nakababata, ang iyong tauhan ay tunay na brutal. Hindi lang niya basta kinakalaban ang kanyang sekta, gusto niya ring makasama niya ang lahat ng iba pang matatanda at kagalang-galang. Tiyak na pinagsisisihan na nila ngayon dahil pinaglaruan sila ng iyong tauhan. Nakatatanda kong kapatid, hindi kayamanan at karangalan ang hinahangad ni Ethan. Sarili niya lang ang inaalagaan niya. Bumantong hininga si Clara. Tumanggaw si Monica, siguro, dahil ang pagpapanggap bilang pinuno ng sekta at pagbibigay ng utos na umatake sa ibang sekta ay nararapat sa parusang kamatayan. Kung hindi siya babangon ngayon, hahabulin siya ng Demon Scheme sect habang buhay. Bagamat nakikita ito ng lahat, hindi ibig sabihin na magiging ganoon kay terminado ang lahat. Isa siyang taong alam ang gagawin. Hindi tulad ng aking Locke, na mahilig magyabang, hindi niya ito kailanman magagawa sa kanyang buhay. Tumanggaw si Clara. Nang makita ang matuwid na pangangatawan at kumpiyansa ni Ethan, nanlaki ang kanyang mga mata sa paghanga. Ang kanyang asawa ang pinakamatapang na bayani, ginagawa ang lahat ng walang lingon. Ano man ang sitwasyon niya, ang kanyang mga mata ay palaging tumitingin sa mga bagay-bagay mula sa ibang pananaw. Malamig na tiningnan ang mga gulat na mukha ni Ethan, sa totoo lang, sang-ayon ako sa isang mapayapang resolusyon at hindi nakakasuklem. Alam ninyong lahat na malapit na akong umalis sa Demon Scheme sect at wala akong pakialam sa kayamanan at kaluwalhatian. Gayunpaman, hindi ko hahayaang kunin ng iba ang buhay ko. Ito na ang pinakamababa na mararanasan ko. Nagtinginan ng mga tao na may pagkalito sa kanilang mga mata, hindi alam ang sasabihin. Alam ko ang iniisip mo, para ako ang sisihin sa lahat ng bagay. Medyo kalmado si Ethan kahit na nakita na niya ang kanilang mga intensyon, naisip ko na rin ito. Lahat ng nangyari sa ngayon ay dahil sa akin, kaya natural lang na ako ang managot. Kung kaya ng buhay ko na iligtas ang lahat, handa akong ibigay ito. Pero isipin mo muna sandali. Hahayaan ka ba ni Wilson na mawala siya kasama ang kanyang masamang ugali? Nanginig silang lahat sa mga sinabi ni Ethan, at nadurog ang kanilang huling pag-asa. Malamig silang tiningnan at sumigaw si Ethan, gumising kayo. Tigilan na ninyo ang paggamit ng maliliit na panlilinlang at pangangarap para sa walang kabuluhang kapayapaan. Alam ng lahat ang kalupitan ni Wilson. Hahayaan ka ba niyang mabuhay matapos mong gamitin ang pangalan ng sekta para salakayin ang mga nakatatanda ng ibang sekta nang walang utos niya? Isa itong malinaw na hamon sa kanyang awtoridad. Kayo sa lahat ng tao ang dapat na mas nakakakilala sa kanya kaysa sa akin. Pero hindi ito. Oo, peke ko ang mga utos niya. May tumayo, itinuro ang mahinang daliri kay Ethan, ngunit pinutol niya ito, dapat mong maunawaan, ano ang magiging epekto nito, kung ikaw ay nagkasala dahil sa pakikisalamuha. Bakit sasama sa akin ang mga elder ng inner sect? Humph, sa ngayon, nawalan na ng tiwala sa iyo si Wilson. Bagamat wala siyang gagawin sa iyo sa ngayon, dahil ang Demon Scheme sect ay may 10,000 sagradong bato, sa loob ng 100 taon, maraming mga elder at kagalang-galang na katutubong tao ang papalit sa iyo sa daan. Huwag niyong kalimutan kung sino kayo, mga elder ng aking labor office. Matagal na ninyong tinanggap ang simbolo ko at hindi ninyo ito matatakasan. Sa sandaling tawagin ako ni Wilson na isang traidor, saka lang kayo maaalagaan. Panahon na lang ang kailangan. Sa Demon Scheme sect, ang panloob na sekta at ang Venerable Shi ang may tunay na kapangyarihan. Nagtrabaho kayo ng husto sa loob ng maraming taon para mabawi ang kapangyarihan, ngunit sa huli ay nawala ang lahat. Handa ba kayong tanggapin iyon? Nanginig silang lahat nang marinig ang madamdaming pananalita ni Ethan. Napuno sila ngayon ng panghihinayang at pag-aatubili. Tumayo si kagalang-galang Benson, inilahad ang kanyang mga kamay, makinig kayo sa akin, mga kaibigan, tama si Stuart Kindstone. Bagamat mukhang siya ang nagplano sa atin, hindi natin dapat kalimutan na si Stuart Kindstone rin ang tumulong sa atin na kumita ng malaki sa labor office. Kami ni Stuart Kindstone ay nasa iisang panig mula pa noong una. Balik tayo sa sekta ngayon, kung hindi ito itutuloy ng pinuno ng sekta at babalewalain ito, hindi tayo magkakaroon ng digmaang sibil.
Ngunit kung ipipilit niyang panagutin si Stuart Kinestone, kailangan nating manindigan. Si Stuart Kinestone ang ating pinuno, at kapag siya ay bumagsak, babagsak din tayo kasama niya. Kung wala na si Stuart Kinestone, kayang tapusin tayo ng pinuno ng sekta anumang oras niya gusto. Wala tayong halaga sa kanya at hindi rin natin siya maaaring labanan. Kaya naman, mga elder sa tanggapan ng paggawa, dapat nating tiyakin na buhay at maayos si Stuart Kinestone. Oo, tama si Kagalang-Galang Benson. Tumayo rin si Kagalang-Galang Chi, hindi tayo dapat magpalinlang sa mga taktika ng sect leader sa pagpapaliban, dahil mayroon tayong napakalaking kalamangan. Nakita na nating lahat ang kapangyarihang ipinakita ng angkan ng Larsen sa labanan laban sa Mystical Heaven Sect, lalo na ang anak ni Stuart Kinestone. Masasabing sa ngayon, hawak natin ang kapangyarihan. Kung hindi tayo bibigyan ng diretsyong sagot ng sect leader, oras na para sa pagbabago ng pamumuno. Ang pagiging hindi makapagdesisyon at pagpapaliban ay magdudulot lamang ng kamatayan sa atin. Alam ng lahat dito kung gaano kalupit ang sect leader. Naantig ang mga puso sa kanilang pananalita at tumango ang mga tao habang may nagliliyab na apoy sa kanilang mga mata. Gaya ng sinabi ni Venerable Chi, dahil sa kapangyarihang nasa kanilang panig, ang pagkuha sa sekta ay tapos na. Pero kapag umalis na ang angkan ng Larsen, isa na lamang silang natitirang bahagi ng Tadteren kapag nagsimulang magtadtad si Wilson. Hindi ito ang tamang oras para mag-atubili. Nang makita ang kanilang mga tinginan, puno ng determinasyon, tumingin si Kagalang-Galang Chi mula kay Stuart Kinestone patungo sa iba, bukod pa rito, nasaksihan na nating lahat ang laban sa pagitan nina sect leader Zuan at Ethan. Pantay ang kanilang husay. Kaya naman sa aking palagay, kung matatapos ang paniniil ni Wilson, si Stuart Kinestone ay magiging isang mahusay na sect leader, hahaha. Mabuhay, pinuno ng sekta Kinestone. Lumingon silang lahat at bumati habang naghahanda para sa isang pag-aalsa. Tulad ng sa isang pag-aalsa ng imperyo, tinawag nila ang kanilang pinuno bilang ang tunay na emperador. Tinaas ni Ethan ang kilay at sumulyap kay Venerable Chi. Tumawa si Ethan, hinawakan ang kamay para manahimik, pakinggan ang utos ko. Humanda ka sa kontra-attacking Demon Scheming Sect. Opo, Ginoo. Pinagsalikop nilang lahat ang kanilang mga kamay, puno ng diwa ng pakikipaglaban. Mas mataas ang moral nila kaysa noong nagtungo sila sa Mystical Heaven Sect. Dahil isa itong digmaang sibil na hindi nila kayang matalo. Napahawak si Finliang sa kanyang ulo at bumantong hininga, Wilson, ikaw mismo ang may kasalanan. Tingnan mo ang dala ng palagi mong pagpuna sa kanila, nakakasuklom sila, samantalang ikaw ay nangangarap pa ring maging isang nangungunang sekta sa gitnang tatlong pangkat. Paano kita matutulungan? Umiling si Finliang, naabutan ng iba at malalim na nag-isip kung paano ito lulutasin. Matalik na magkaibigan sina Ethan at Wilson sa mga demonyo, pero ngayon, sino ang papanigan nila? Ito ay isang tunay na pag-aalsa laban sa pamumuno upang agawin ang korona. Samantala, sa labas lamang ng harang ng Demon Scheming Sect, bumukas ang pinto at pumasok si Wilson na nakangiti sa tuwa, hindi alam na ang kanyang upuan bilang sect leader ay nakasabit na pala sa isang sinulid. Bumalik na ang pinuno ng sekta. Bumalik na ang pinuno ng sekta. Dalawang bata ang tumakbo papunta sa panloob na sekta upang magulat. Nagpatuloy sa paglalakad si Wilson, mayabang at masaya. Malinaw mula sa 1 milya na ang kanyang paglabas ay puno ng pambobola na nakatutok sa kanyang likuran. Halos 2 hakbang lang ang nahakbang niya bago sumimangot. Lumingon-lingon siya sa paligid na nagtataka, bakit ang tahimik ng sekta? Nasaan ang lahat? Pinuno ng sekta. May mga sigaw na narinig, habang sinakagalang-galang na Shi, na pinangungunahan ang 100 elder ng inner sect, ay sumugod palapit. Sabay-sabay silang yumuko, pinuno ng sekta, nahihiya ako dahil nahuli ako sa pagtanggap sa inyo, hahaha. Tiningnan sila ni Wilson ng may pag-aalinlangan, anong nangyayari, bakit kayo lang? Paano naman ang iba? Ang mga matatanda, mga kagalang-galang, at maging ang mga disipulo, nasaan sila? Pinuno ng sekta, hindi ba't sinabihan mo si Stuart Kinestone na patayin sila? Hindi pa sila bumabalik. Nagkunwari si kagalang-galang na Shi. Natigilan si Wilson, Ethan. Hindi ba siya umalis? Bakit siya bumalik? At saka, kailan ko ba siya sinabihan na patayin ang mga elder ng sekta? Hindi mo yan in order.
Pero hawak niya ang token mo. Habang ginagampanan ang kanyang tungkulin hanggang sa huli, naguguluhang bumulong si Kagalang-Galang Shi, masama ito. Hawak ni Katie Wala-Kindstone ang iyong token at sinabing gusto niyang sundan siya sa labas ng lahat ng mga eksperto at disipulo, maging ang mga kagalang-galang. Napansin kong kakaiba ito at sumama ako kasama ang aking mga elder sa loob ng sekta para pigilan siya, ngunit alam ng pinuno ng sekta kung paano niya nauukol ang tanggapan ng paggawa. Isang salita lang mula sa kanya at susunod silang lahat. Hindi ko alam kung saan sila nagpunta. Hindi niya maaaring ginagamit ang mga ito, hindi ba? Sumulyap si Kagalang-Galang Shi sa mukha ni Wilson at nakita itong madilim at malungkot. Nakakuyom ang kanyang mga kamao, ang kanyang mga mata ay namumula sa uhaw sa dugo. Parang magkukumamot na ang mga tigreng ito, hahaha. 706 na po. Whoosh! Isang napakalaking grupo ng mga tao ang nagtipon sa labas ng Demon Scheming Sect, sila ay si Ethan at ang kanyang hukbo. Dahil ang tanging nasa isip nila ay ang pag-aalsa, lahat sila ay nawalan ng pag-aalinlangan, at ngayon ay handang pumatay. Habang nakatingin sa pamilyar na harang, napangiti si Ethan. Wilson, hindi ako isang payo na maaari mong gamitin at itapon. Wala akong pakialam sa Demon Scheming Sect dati, pero dahil gusto mo ng away, kukunin muna kita at kukunin ko rin ang sect. Tungkol ito kay Clara at sa buhay ko. Ayokong maging mahinahon sayo. Tumingin si Ethan kay Dexter, Dexter, ikaw, kasama ang mga miyembro ng angkan, at ang batang si Satyr, ang bahala sa lugar na ito. Kapag may nangyaring labanan, may papapasukin ka. Oo, Kuya Kindstone. Ikinulong ni Dexter ang kanyang mga kamay. Tumango rin ang batang si Satyr at nag-thumbs up, sabay hampas sa dibdib, huwag kang mag-alala, Tay, nandito lang ako, sabihin mo lang kung saan aapakan at mapapatag din ito agad. Batang Panginoon, hindi ito Mystical Heaven Sect. Gusto pa rin naming mag-cultivate dito mamaya. Dahan-dahan lang po kayo hanggat maaari, hahaha, pinagpawisan si Venerable Chi habang bumubuntong hininga. Tumawa naman ang iba. Bagamat ikinainis siya ng baliw na kapangyarihan ng batang si Satyr, siya ang pinakamahusay na garantiya na mayroon sila. Dahil sa batang baliw na iyon, tiyak na panalo sila. Kahit pa may high venerable na makialam sa inner sect, wala itong magagawa. Hindi dahil tinapos ng batang master na ito ang mga heavenly cycle elder ng walang dahilan. Tumikim si Ethan at sumigaw, Tara na. Malapit nang magbago ang mundo. Si Ethan ang unang humakbang pasulong, kasama si Clara sa kanyang tabi. Ang iba ay sumunod sa kanya, handang-handa nang salakayin ang kani-kanilang sekta. Kahit gaano pa kahanda ang isang tao, mahirap pa ring magbantay sa paligid ng sarili niyang mga tauhan. Madaling bumukas ang harang, kaya't nakapasok ang mga halimaw na ito na parang sila ang may-ari ng lugar. Biglang may 4 na figure na sumilay. Natigilan ang mga tao nang makita ang 4 na mapanlinlang na mga demonyo. Relax ka lang, kasama natin sila. Pinabantayan ko sila sa lugar kung may galaw. Pinatahimik sila ni Ethan at tinanong ang mga pigmy, sabihin mo nga sa akin, bumalik na ba si Wilson? Tumango ang marahas na demonyo at ikinuyom ang kanyang mga kamay, si Stuart Kindstone, sect leader ay nakabalik na ng 1 buwan. Nang marinig niyang kinuha mo ang 2/3 ng kapangyarihan ng sekta, pinasabog niya ang kanyang putok. Kamakailan lamang, ibinuhos niya ang kanyang galit sa 12 disipulo, pinapatay sila kung saan sila nakatayo. Hahaha, alam ko na. Mukhang gagawin natin lahat para makabawi. Kumaway si Ethan at nagpatuloy sa paglalakad, kumusta naman si Kagalang-Galang Shi at ang kanyang pangkat. May mga kaina hinalang tao o eksperto ba na lumitaw? Stuart Kindstone, ang panig ni Venerable Shi ay nag-uudyok lamang ng kaguluhan. Sumama ang 4 na palihim na demonyo kay Ethan habang sila ay nag-uulat. Natigilan ang iba. Handa nang bumangon si Stuart Kindstone mula pa sa simula. May mga especially iya pa siyang naiwan. Tunay ngang matalino siyang tao na mag-isip tungkol sa pagre-rebelde bago pa man niya inatake ang Mystical Heaven Sect. Tiyak na mas malala pa ang mararating ng Demon Scheming Sect kaysa kay Wilson. Bagamat hindi naman talaga marangal ang pagre-rebelde, magkakaroon na tayo ngayon ng mas mahusay na pinuno ng sekta, na karapat-dapat sa mga nakaraang henerasyon ng pinuno ng sekta. Tumango sina Kagalang-Galang na Chi at Benson, panatag ang kanilang loob sa dahilan na iyon.
Dumating ang koponan ni Ethan sa main hall. Binawasan ng napakaraming tao at ng kanilang makapangyarihang aura ang vibe ng Grand Main Hall. Napasimangot pa si Wilson dahil sa pag-aalala, kaya napilitan siyang lumabas. Sino ang maglalakas loob na magpakitang gila sa harap ng pangunahing bulwagan ng pinuno ng sekta? Lumapit si Wilson sa pinto at nakita ang hukbo. Pagkatapos ay nakita niya si Ethan sa harap at napakurap habang dumura. Ethan, bumalik ka ba? Tumaas ang kilay ni Ethan, at bakit hindi? Isa akong disipulo ng Demon Scheming Sect. Ito ang aking tahanan. Normal lang ang umuwi. Humph, bulok na traidor. Sampay ni Wilson, niloko mo ako noong umalis ka sa sekta kaya noong nakipag-usap ako sa mga imperyo, dumating ka agad, ginagaya ako gamit ang aking token, kinuha ang bawat eksperto ng tanggapan ng paggawa. Sinira mo ang aking autoridad. Sa ilalim ng mga patakaran ng Demon Scheming Sect, dapat kang patayin. Sa sandaling iyon, dumating si Kagalang-Galang Shi sa pinakakombenyenteng sandali kasama ang kanyang panloob na sekta, nakatayo sa likuran ni Wilson na parang mga matandang kaibigan. Kakaiba ang lahat, tanging si Ethan lang ang natatawa. Alam ko na. Maraming araw nang nababagot si Kagalang-Galang Shi, naghihintay sa sandaling ito para kumilos. Maaaring hindi alam ng iba kung paano nangyari ang pagbabagong ito ng katapatan, ngunit alam ito ni Ethan. Habang nagbabago ang mga interes, nagbabago rin ang mga relasyon, mula sa mga kaalyado patungo sa mga kaaway at gayon din ang kabaligtaran. Parang yin at yang lang. Sa pinakamaliit na pagbabago, ang yin ay maaaring maging yang at yang yin. Ang kakulangan ay maaaring maging tubo at kakulangan sa tubo ng hindi inaasahan. Hawak ni Kagalang-Galang Shi ang kontrol sa kita ng panloob na sekta, hanggang sa puntong pakiramdam ni Wilson ay nakatali na siya. Kaya wala siyang ibang magawa kundi ang kumuha ng isang tagalabas para gawing mumo ang lahat ng kita ni Kagalang-Galang Shi. Napilitan nitong umatras si Kagalang-Galang Shi, ngunit sa katunayan ay hinihintay nito ang kasikatan ng dalawang magkaalyado na magtapat. Sa madaling salita, ang katanyagan ni Ethan ang nagtulak kay Wilson na dalhin siya rito, upang pigilan ang panloob na sekta. Ngunit ngayon, dahil wala na sa laban ang panloob na sekta, natuklasan ni Wilson na nagbabanta sa kanya ang pangalan ni Ethan, kaya naapektuhan ang kanyang mga ambisyon at nagtulak sa kanya na baguhin ang kanyang paninindigan, mula sa pagiging kakampi patungo sa pagiging kaaway. Nang magharap na ang dalawang tigre saka lamang pumasok si Kagalang-Galang Shi. Papanig siya sa isa at ang pagpatay sa isa ay magiging madali. Ang pagsira sa kanilang alyansa ang pinakamagandang pukana kailanman. Kahit alam ito ng dalawa, kailangan pa rin nilang magharap sa huli, habang si Kagalang-Galang Shi ang tatayo sa gilid at aani ng pinakamaraming benepisyo mula sa kanilang ego collisions. May isang maliit na detalye lamang na hindi napansin ni Kagalang-Galang Shi. Si Ethan ay kasing husay, kung hindi man higit pa, sa mga taktikang ito. Noong una ay sinubukan niyang iwasan ang pakikipagtalo kay Wilson, ang kanyang mahinahong ugali at pagmamaliit sa kanyang mga merito ay nagbigay daan sa kanya upang mawala ng bantay. Dahil mawawala ang bata, wala siyang dahilan para mag-alala. Ginawa ito ni Ethan dahil ganoon din ang intensyon niya ngunit dahil din sa mas mahina siya at kailangan niyang alagaan ang sarili. Ngunit nang malaman niya ang kalagayan ni Clara, kinailangan ni Ethan na makialam. Kaya naman, naging mapanghikayat at mapanghikayat siya, ginagamit ang lahat ng kanyang pangalan upang hikayatin ang lahat na makipagdigma para sa kanya. At dahil nangangahulugan ito ng pagtawid sa kabila, mas mabuting gawin niya ang lahat para kontrahin ang sekta. Tutal, kapag sapat na ang lakas ng isang tao, walang katumbas ang lahat ng mga pukana. Ito ang hindi nakita ni Kagalang-Galang Shi. Kasunod ni Ethan ang dalawang katlo ng Demon Scheming Sect, kasama ang angkan ng Larsen at ang batang Satyr sa mga tarangkahan. Kahit na magkahawak kamay sina Kagalang-Galang Shi at Wilson, hindi pa rin nila siya mahawakan. Bagamat hindi pa ito nararamdaman ng dalawa, ipinitik ni Wilson ang kanyang kamay na nagpapakita ng kanyang buong autoridad bilang pinuno ng sekta. Mga kasama, dalhin ninyo palayo si Ethan. Nakakabingi ang katahimikan. Umalangaw-ngaw sa pandinig ng lahat ang mga salita ni Wilson, ngunit walang nagbigay pansin sa kanila. Ang mas malala pa, tiningnan nila siya ng may paghamak. Tiningnan sila ni Wilson ng matalim at nagmura, ano sa tingin ninyo ang ginagawa ninyo? Hindi ba ninyo narinig ang mga utos ko?
Hahaha, relax ka lang, pinuno ng sekta, sa sobrang lapit ng mga elder ng tanggapan ng paggawa kay Stuart Kindstone, imposibleng magawa nila iyon. Kung gayon, ako na lang ang gagawa nito para sa pinuno ng sekta. Kahit ignorante si Kagalang-Galang Shi, hindi niya nakalimutang Sir-on ang tanggapan ng paggawa, sinasabing kakampi sila ni Ethan at hindi ang mga pinagkakatiwalaang katulong ni Wilson. Pero kahit siya ay hindi makapaniwalang tama ang kanyang palagay. Hindi sumagi sa isip niya ang kaisipang ito. Kumaway si Kagalang-Galang Shi, mga kasama, kunin ninyo si Ethan, ang nagpapanggap na leader ng sekta. Opo, Ginoo. Yumuko ang dalawang elder sa likuran niya at tumawa. Lumapit sila kay Ethan habang masayang pinapanood ni Kagalang-Galang Shi mula sa likuran. Sa ganitong paraan, gagamitin niya si Wilson para hampasin si Ethan, ang kanyang pinagkakatiwalaang aide, at ang mga matandang hanggal na iyon sa labor office. Gayunpaman, hindi pa nararating ng dalawa si Ethan nang sumabog ang pagkauhaw sa dugo mula sa likuran niya. Napilitan silang huminto. Nagulat ang mayabang na si Kagalang-Galang Shi, at hindi makapaniwalang tiningnan ang pangyayari. Nakita niya na ang lahat ng nasa likod ni Ethan ay puno ng sigasig at determinasyong lumaban. Huwag mong sabihin na kasabwat ang mga lalaking ito kay Ethan. Sa wakas ay nalaman ni Kagalang-Galang Shi na mas malala ang sitwasyon kaysa sa inaakala niya at nagsimulang tumulo ang pawis sa kanyang gulugod. 761. Nako, minamaliit ko ang batang ito. Nanlaki ang mga mata ni Kagalang-Galang Shi, lalong dumilim ang kanyang mukha habang ang kanyang puso ay tumitibok ng napakalakas sa kanyang dibdib. Ang napakalamig na tingin na natatanggap niya ay sapat na para pagpawisan siya. Ang orihinal na plano ay gamitin si Wilson sa pinakahayagang paraan upang maalis si Ethan at mapigilan ang paglago ng tanggapan ng paggawa. Paano niya nalaman na si Ethan ay ganoon katatag at kalupit sa paghihimagsik? Ang mas malala pa rito ay marami rin siyang nakatatanda na kakampi. Sa mismong sandaling iyon, naisip niya na walang kabuluhan ang pangalan ni Wilson bilang pinuno ng sekta. Habang nakatayo siya sa tabi ng makapangyarihang pinuno ng sekta, tila hindi ito nag-aalok ng sapat na suporta gaya ng inaakala niya. Sa kabaligtaran, lalo lamang lumala ang panganib, at naging isa na lamang target na burahin ng kalaban. Labag ito sa kanyang plano, natatalo sa halip na makakuha ng kahit ano. Napakabilis kumilos ni Ethan. Nagngalit ang mga ngipin ni Kagalang-Galang Shi, ang kanyang puso ay puno ng puot. Bakit ba hindi ako kumilos ng mas maaga? Hinayaan ko siyang gamitin ang token para ilayo ang mga matatanda para sa sarili niyang pansariling dahilan. Sa ganitong paraan, kahit papaano ay walang magiging malubhang kahihinatnan. Ang pagsuwi sa mga palabas ng mga nakatatanda sa labor office ay hindi gaanong makakaapekto sa kanya, ngunit kahit papaano ay hindi nito mabibigyan ng pagkakataon ang kaaway na kumilos. Pero ngayon, ang bata at ang mga matatanda ay magkasama na. Malakas sila at mahina ako. Imposibleng maalis siya. Habang ang panig ko ay nasa malaking panganib na matanggal. Ang kaisipang iyon pa lamang ay nagpawis na ng husto kay Kagalang-Galang Shi at pumuno sa kanya ng pagtangging bumagsak ng ganito. Bago pa man magamit ang kanyang plano, nabuzzer na ito. Matagal na siyang matiyagang naghihintay, para lamang malaman na ang kanyang mga pagsisikap ay nakatulong sa kalaban. Gayunpaman, nang sandaling iyon, habang ang dalawang panig ay nagtitigan at nasa bingit ng digmaan, may sumigaw ng, "Teka!" Lumingon silang lahat at nakitang nanginginig si Findyang habang sumusugod ito sa pagitan nila na may maliwanag na ngiti kay Wilson. "Halimaw na yang, anong ginagawa mo? Kahit ikaw ay gustong suwayan ang utos ko." Dahil nasira ang kanyang awtoridad at labis na siyang nagalit, ang tanging gusto na lang ni Wilson ngayon ay ang maalis si Ethan. Dahil dito, hindi niya namalayan ang sitwasyon habang sumisigaw siya. Bumantong hininga si Findyang sa loob, binigyan si Wilson ng walang magawang tingin, ngunit pinilit ang isang ngiti. "Wilson, kasalanan mo ito. Kinuha tayo ni Ethan ngunit wala siyang ginawa para ipahiya ang sekta. Sa halip, pinalaki niya ito sa pamamagitan ng kanyang kapuri-pering mga resulta. Bilang isang pinuno ng sekta, dapat mo siyang gantimpalaan, hindi parusahan." Kapuri-puri. Para saan nga ba? Naguluhan si Wilson. Natatawang sabi ni Findyang habang nakataas ang baba, "Ano, tanong mo?" "Hahaha, mga kapatid, pakiulat naman sa sect leader ang ating malaking tagumpay."
Hayaan siyang magtamasa ng kaluwalhatian. Pinanood lang ng lahat ang mayabang na Findyang na ito nang hindi nagsasalita. Lahat ng narito, maliban kay Wilson na labis na naiinis para magbasa pa, ay may napansin sa kanyang tono at mga salita. Sinabi niya ito para maging maayos ang lahat at malampasan ang problemang ito ng walang pagdanak ng dugo. Nagpaulat si Findyang sa iba bilang respeto kay Wilson at sa katayuan nito. Hindi ako nandito para sa upuan mo at hindi mo ako papatayin. Masaya ang lahat. Sa kasamaang palad, ang kanilang paninindigan bilang mga rebelde ay naitatag na. Mapapawalang bisa ba ito sa pamamagitan lamang ng mga salita? Kahit na mangyari iyon, gaano man kalaki ang posibilidad, ang lahat ay nakasalalay sa amo. Kaya, lahat ay tumingin kay Ethan, naghihintay ng kanyang senyales. Ngunit nang makita kung paano siya ang sentro ng lahat, lalo pang lumakas ang galit ni Wilson, wala nang ibang hinahangad kundi durugan siya. Ako ang sect leader ng Demon Scheming Sect, Wilson. Ngayon ay hinihingi mo ang pahintulot ni Ethan na mag-ulat sa akin. Ano ang silbi nito sa akin? Marahil ay nilalamon na siya ng galit, kaya't hindi na nakapag-isip ng iba pang bagay ang tusong si Wilson. Matagal nang hindi siya pinapahalagahan ng mga matatandang ito. Hindi na siya ang kanilang pinuno ng sekta. Lahat ng mayroon at kung sino sila sa sandaling ito ay dahil kay Ethan. Kagalang-galang na Benson, magulat ka sa pinuno ng sekta. Bumubulong sa loob niya, nakita niya ang nagmamakaawang tingin ni Findyang at bumaantong hininga si Ethan, nagpas siyang bigyan si Wilson ng huling pagkakataon. Ang gusto lang niyang iwan ay si Clara. Kung hindi lang dahil sa pagbabante sa buhay niya, hindi niya iisipin na pasanin ang pagiging isang pinuno ng sekta. Maganda sana kung ang mga salita ay makapagpapagaan ng sitwasyon. Nang marinig si Ethan, tuwang-tuwa si Findyang. Tiningnan ni kagalang-galang Benson si Ethan ng matagal pagkatapos ay tumango, at kinausap si Wilson sa malamig na tono, dinala tayo ni Stuart Kindstone upang linisin ang Mystical Heaven Sect. Nakamit natin ang isang mahusay na tagumpay at kaluwalhatian, isang bagay na hindi pa naririnig simula nang itatag ang sekta. Nang walang katulad at, ano? Dinala ninyo pa talaga ang mga eksperto ng sekta para makipagdigma sa ibang sekta nang walang pahintulot. Pinutol ni Wilson ang kagalang-galang na si Benson, sabay ungol, sino ba kayo sa akala ninyo para gumawa ng ganyang paghatol ng walang anumang karapatan? Mga kasama, patayin ninyo ang traidor na ito. Dahil sa kanyang karumal-dumal na krimen, dapat siyang patayin. Nagulat si Findyang at madaling kumuha ng kung ano, ilang high-grade spiritual gear. Wilson, makinig ka sa akin, ilan lamang ito sa mga nakuha natin. Ninakaw natin ang kaba ng Mystical Heaven Sect. Natalo natin sila. Lumayas ka. Masyado nang nababaliw sa galit si Wilson. Namumula ang kanyang mga mata, nakatingin kay Ethan ng may sama ng loob, dahil sa paglampas niya sa kanyang pwesto at pagsira sa aking autoridad, walang patawad ang mga krimen ni Ethan. Papatayin siya at sino mang magsusumikap na magmakaawa para sa kanya ay sasama sa kanya sa kamatayan. Narinig ng lahat ang ungol ni Wilson. Tiningnan siya ni Findyang ng matagal ngunit bumaantong hininga. Nalungkot sina Findyin at Findgway. Wilson, hindi mo ba nakikita na ang lahat ng ginawa ni Findyang ay para sa iyo at hindi para kay Ethan? May tunay na kapangyarihan na ngayon si Ethan. Bakit hindi mo makita yan? Hay! Nalunod na siya sa kasakiman at nawala na siya ng paningin sa realidad. Umiling si kagalang-galang Shi. Ngayong sumuko na si Wilson sa galit at nawala na ng malay, hindi na niya makita na hindi na sa kanya ang sekta. Gamit ang dati niyang kapangyarihan bilang pinuno ng sekta, kaya niyang pabagsakin ang sinumang elder kahit kailan niya gusto. Ngunit ngayon, wala na siyang suporta mula sa mga tao para gawin iyon. Ang pagtangkilik sa kanya ngayon ay parang pagpapakamatay. Umatras si kagalang-galang Shi habang nag-iisip. Sumulyap sa galit na si Wilson, ibinaling ni Ethan ang kanyang mga mata sa gilid. Kagalang-galang na Benson, sigurado ka bang hindi mo sinabi iyon para lalo siyang magalit? Hindi mo man lang siya tinawag na sect leader. Hahaha, naunawaan ako ni Stuart Kindstone. Pero kapag nagsimula na ito, kailangan itong sundin hanggang sa huli. Walang kalahating hakbang dito. Dahil kapag umalis kayo, Ginoo, at si Ginang Chu, ang mga matatandang tulad namin ay maiiwan upang magdusa sa puot ni Wilson.
Yumuko si kagalang-galang Benson kay Ethan, nakikita nating lahat na mas angkop si Stuart Kindstone bilang pinuno ng sekta kaysa kay Wilson. Ang iyong mga merito ang nagsisilbing gabay sa iyong maluwalhating kinabukasan. Pakiusap, Stuart Kindstone, huwag kang tumanggi. Tinitigan siya ni Ethan ng mariin at tumango, kung gayon, salakayin mo ako. Mga lalaki, ilayo si Wilson. Kumislap sa tuwa ang mga mata ni kagalang-galang Benson habang sumisigaw siya. Ang iba pang mga matatanda at kagalang-galang ay napuno ng sigla ng pakikipaglaban habang pinaputukan nila si Wilson. Napatayo si Wilson sa kinatatayuan dahil sa gulat. Bumalik ka na naman. Bakit nila ako inaatake? Nagre-rebel ba sila? Ngayon lang niya napansin na hindi lang pala si Ethan ang kalaban niya, kundi lahat ng mga matatandang ito na nagbago ng isip. Kagalang-galang na siya, ano ang gagawin natin? Nang makita ang kalaban na paparating ng may kalupitan, isang elder sa loob ang nagpasakop kay kagalang-galang na siya. Determinado si kagalang-galang siya, kapag labis na ang problema, tumakas ka. Siya ang unang tumakbo, kasama ang iba pang mga inner expert sa hindi kalayuan, hindi pinansin ang kaguluhan na malapit ng sumiklab at lumayo ng kaunti sa lahat. Tanging ang nag-iisa at dating pinuno ng sekta ang natitira, na malapit nang makuha ng mga eksperto ng tanggapan ng paggawa dahil tumalikod sa kanyang layunin. Bumagsak sa lupa si Findyang. Wilson, binigyan ka pa nga ng kapatid mo ng pagkakataong lutisin ito, pero masyado kang matigas ang ulo. Ngayong wala ng hadlang, hindi na kita may iligtas. Mag-isa ka na lang. Nang malapit na silang magbanggaan, isang asol na liwanag ang tumakip sa lahat. Nagsimula silang lahat na sumigaw, ito ang vicissitude domain. Impermanence 5. Isang matandang boses ang umalangaw-ngaw, tigilan mo na ito agad. Nanginginig silang lumingon at nakita ang isang pagod na figure na papunta sa kanila ng may matalim na tingin. Elder Yuan. Bulong ni Ethan. Kumunat ang noo ni kagalang-galang siya. Sino siya? Hindi ko pa siya nakikita noon. Kagalang-galang na siya ang ehekutibo ng tanggapan ng paggawa. Palagi siyang sumusuporta kay Ethan, ginagamit ang kanyang katanyagan upang mangibabaw sa iba. Ulat ng isang panloob na disipulo. Pagkatapos ay sumulyap ang inner elder sa mukha ni Elder Yuan, ikaw na matandang manggagawa, kailan ka pa nakikialam sa mga usapin ng sekta? Umalis ka na. Hahaha, ayokong makialam, pero dapat alagaan ng isa ang sarili niya. Siguro sa loob ng ilang araw, gamit ang paghihiganti para sa pinuno ng sekta at muling pagtatayo ng sekta, magdadala ka ng mga tagalabas, at hahatulan ito. Gusto ko pang tumira dito ng maraming taon. Kaya kailangan kong makialam. Nagsalita si Elder Yuan sa mapangutsyang tono. Namula ang mukha ng matanda matapos ibunyag ni Elder Yuan ang kanilang plano. Sumigaw siya sa galit, ito ay sa pagitan ng mga eksperto ng sekta, hindi ng isang kawawang matandang ulila. Pagkatapos ay itinaas niya ang kanyang palad para sa isang pag-atake. Sinuportahan ito ng kapangyarihan ng isang third-layer ethereal stage cultivation. Si Elder Yuan ay magiging parang lumot bilang isang bone-tempering cultivator. Iyon ay kung ganoon siya kaina. 762. Dumampi ang mga mapang-akit na hangin sa mahinang katawan ni Elder Yuan, ikinakaway ang kanyang balbas. Gayunpaman, nakatayo lamang siya roon ng walang pakialam. Para bang hindi siya inatake ng isang eksperto sa ethereal stage, kundi ng isang simoy ng hangin. Naningkit ang mga mata ni kagalang-galang siya, habang nakatingin na puno ng paghihinala. Dahil hinarap ni Elder Yuan ang ethereal stage expert ng may ganitong katatagan, masasabi ni Venerable Shi na hindi siya pangkaraniwan. Ang kakaiba, kailan pa nagkaroon ng katulad niya ang sect? Nanood si Ethan nang walang balak tumulong. Alam niyang ibang tao si Elder Yuan, marahil isa na kayang pumihil sa buong Demon Scheme ng sect. Malapit na niyang patayin ang pinuno ng Demon Scheme ng sect, kaya napilitan si Elder Yuan na lumabas. Sa halip na baliwalain siya para sa ibang pagkakataon, mas mabuting harapin ang problemang ito. Humph! Ang isang hamak na manggagawa ay dapat manatili sa kanyang tungkulin at hindi makialam sa gawain ng iba. Umabot ang mabangis na palad kay Elder Yuan habang kinutya ng matanda, noong huling beses na humingi ako sa iyo ng ilang manggagawa para sa aking pagsasanay, nag-isip ka ng lahat ng uri ng dahilan at pinahirapan mo pa ako sa mga kagalang-galang na miyembro ng labor office.
Maruming parasito, gamit ang kapangyarihan ng iba, dapat kang manatili sa iyong mga iniuutos. Ngayon ay walang makakapagligtas sa iyo, hahaha. Nalaman ito ng mga tao. May masamang dugo ang elder na ito kay Elder Yuan. Hindi nakakapagtaka na magpapakababa siya para pumatay ng isang taong napakahina. Simula nang magkaroon ng kapangyarihan ang Labor Office, hindi na niya ito mahawakan. Ngayong nakita na ng mga matatanda ng inner sect na malapit nang matalo ang sect leader, nagpasya silang tumakas, ngunit lumabas ang matandang ito at inilantad ang kanilang masasamang plano. Iginagalang si Elder Yuan dahil kay Ethan, kahit hindi na siya pinag-isipan pa ng mga nakatatanda sa Labor Office. Dahil nakatayo na ngayon si Ethan habang nasa panganib siya, syempre hindi rin makikialam ang iba. Nakita ito ng matanda at lalong naguluhan. Tumawa lang si Elder Yuan sa kabila ng lahat, nakakatawa na dapat mong banggitin ang tungkulin. Dahil ang sekta ay nasa bingit ng digmaang sibil, wala kang pakialam sa pag-aayos ng mga alitan ng partido, kundi ituloy mo ang iyong paghihiganti. Ganito ba ang plano mong gawin ang iyong mga tungkulin kapag naagaw mo na ang kapangyarihan? Hahaha, huwag mo nang isipin, hindi kailangan ng sekta ko ang isang elder na katulad mo. Nanlaki ang mga mata ni Elder Yuan. Boom! Kasabay ng isang malakas na dagindong, natagpuan ng matanda ang kanyang sarili na lumilipad, binawian ng buhay bago pa man ito bumagsak sa lupa. Flop! Wala siyang nakitang sugat nang siya ay lumapag, ni walang natapon na dugo. Namatay siya na parang dahil sa natural na sanhi. Ang tanging paraan para mangyari iyon ay sa pamamagitan lamang ng isang paraan. Epekto ng kaluluwa. Nanginginig ang mga mata ni Kagalang-galang Shi, ang kanyang mukha ay parang may maskara ng gulat habang pinapanood si Elder Yuan at nauutol na sinabi, sino ka ba? Napasinghap ang iba habang nakatingin kay Elder Yuan ng may hindi pa naganap na pagkamangha. Ang Soul Impact ay isang benepisyong taglay ng lahat ng cultivator sa ethereal stage. Nangangahulugan ito ng paggamit ng soul power ng isang tao upang sirain ang espiritu at kaluluwa ng iba. Ngunit kadalasan ay gumagana lamang ito laban sa mga cultivator na nasa ibaba ng ethereal stage. Ang paggamit nito sa parehong yugto, dahil pareho ng humubog ng kanilang mga kaluluwa, ay hindi kailanman makakapatay sa isa't isa, o makakasakit lamang ng husto sa kanya. Ngunit ngayon, isang eksperto sa ethereal stage ang namatay dahil sa isang soul impact sa harap ng lahat. Ang katotohanang hindi ipinakita ng isa ang kanyang kaluluwa para gawin iyon ay lalo lamang nagpapatunay kung gaano kalaki ang agwat. Walang sino man ang nag-akala na ang hindi kilalang elder na ito ay magiging isang mahusay na eksperto, mas malakas kaysa sa karamihan ng mga tao rito. Maging ang talukap ng mata ni Ethan ay nanginig, namumuo ang pawis sa kanyang noo. Kagalang-galang na Chi, kumanda ka na sa pagpasok ng batang satyr. Hindi pa sigurado sa magiging paninindigan ni Elder Yuan, mas gugustuhin ni Ethan na maging maingat at tawagin ang batang satyr. Tumanggaw si Kagalang-galang Chi, gayon din ang nararamdaman. Nagpadala siya ng ilang mensahe sa mga matanda para buksan ang harang. Tapikin. Casual na humakbang si Elder Yuan sa harap ng lahat. Ngayon, walang tumingin sa kanya ng may paghamak, kundi takot. Sa wakas, dumating si Elder Yuan sa pagitan ng dalawang panig. Tiningnan ni Wilson si Elder Yuan pagkatapos ay yumuko ang kanyang baywang bilang pagbati, kagalang-galang na kagalang-galang. Siya ba ang mataas na kagalang-galang? Nanginginig si Kagalang-galang Shi at ang kanyang grupo at nakatitig kay Elder Yuan. Hindi nakakapagtaka, tanging ang nababalitang mataas na kagalang-galang lamang ang makapagpapakita ng ganitong kapangyarihan. Dapat ay alam ko na. Kumunat ang noo ni Ethan. Bagamat gulat na gulat, mayroon siyang hula. Natigilan ang iba pang nasa pulutong sa casual na kilos ni Elder Yuan. Napangangalang sila. Ang pinakamagaling na eksperto ng Demon Scheming Sect, ang nababalitang High Venerable, ay nabunyag na rin sa wakas. Ngayong alam na nila na ang kagalang-galang na ito ay si Elder Yuan mula sa Labor Office, mas lalong nagulat sila. Oo, ako ang High Venerable ng Demon Scheming Sect, si Shingang Yuan. Nang makita ang paglingon ng hanggal sa paligid, sumigaw si Elder Yuan. Yumuko ang lahat, pagbati, kataas-taas ang kagalang-galang. Hindi lang ang pangkat ng panloob na sekta, kundi maging ang mga elder ng Labor Office.
Ang High Venerable, kahit na nababalita, ang siyang batayan ng kanilang pagmamalaki at kumpiyansa. Dahil siya ang pinakamalakas sa Demon Scheming Sect. Sa pagkakakita sa kanya ngayon, kahit na mga rebelde sila, nagpakita pa rin sila ng respeto. Tumango si Elder Yuan, nagpaplano ang tanggapan ng paggawa ng isang rebelyon habang ang mga elder na manloob na sekta ay gustong tumakas, kaya't naiiwan ang pinuno ng sekta na mag-isa para mapatay. Paano naging ganito kagulo at kapire-piraso ang Demon Scheming Sect? Mataas na kagalang-galang, sinisiraan ni Ethan ang aking autoridad. Hinikayat niya ang mga tauhan ng tanggapan ng paggawa na magrebelde. Dapat siyang patayin dahil sa kanyang mga krimen. Naikuyom ni Wilson ang kanyang kamao habang itinuturo si Ethan. Natuklasan ni kagalang-galang siya na dahil nandito ang mataas na kagalang-galang, nabaligtad ang sitwasyon at ikinuyom ang kanyang mga kamay, nakikita ng mataas na kagalang-galang na mahalaga sa amin ang kaligtasan ng sekta. Pakisabi sa amin kung ano ang gagawin, mataas na kagalang-galang. Sa madaling salita, gustong magrebelde ni Ethan kaya bilang isang High Venerable, tapakan mo siya. Kung nasa panig ka namin, kaya namin yan. Kapag patay na sila, magiging atin na ulit ang Demon Scheming Sect, hihihi. Alam na ni Elder Yuan ang kanilang balak at ngumiti, pagkatapos ay humarap kay Ethan. Elder Yuan, saan ka nakatayo? Bago pa man makapagsalita si Ethan, kung papanig si Ginoo kay Wilson at sa kanila, tapos na ang ating pagkakaibigan. Mayabang na bata. Lahat ay natigilan at gulat na nakatayo. Tunay ngang karapat-dapat siyang maging susunod nating pinuno ng sekta. Sa harap ng pinakamahusay na eksperto ng sekta, gumagamit siya ng mga prangka at walang pakundangang salita. Kahit alam nilang lahat na nagmamayabang si Ethan ng ganito ay dahil mayroon siyang backup, ang kanyang halimaw na anak. Kahit ang mataas na kagalang-galang ay hindi kayang tamaan ng batang iyon. Iginagalang nila ang mataas na kagalang-galang, ngunit hindi sila nabulag nito, anupat hindi nila nakikita ang lakas niya at ang sa kanila. Ito ay isang bagay na walang kaalam-alam ang panig ni kagalang-galang Shi, habang nanunuya pa rin sa kanila, Ethan, ang lakas ng loob mong isipin na sa mas maraming bilang ay maaari mong maupo sa pwesto bilang pinuno ng sekta. Ano ang ipinagkakatiwala mo sa kagalang-galang na mataas? Hindi niya hahayaang hindi mapaparusahan ang iyong walang pakundangang gawain. Manahimik ka. Ako ang nagsasalita para sa sarili ko, hindi para sa iyo. Tinitigan siya ni Elder Yuan, kagalang-galang na Shi, marami kang ginawang gulo sa mga nakalipas na taon. Maghintay ka roon ng tahimik. Nako! Nagulat, ang nag-aalab na pagnanasa ni kagalang-galang Shi ay napatay ng basang kumot ni Elder Yuan. Yumuko siya at umatras, ang kanyang puso ay puno ng galit. Naku matandang buang, hindi ako ang rebelde rito. Anong ginagawa mo para lapitan ako? Hindi pinansin ang kanyang pagkayamot, humarap si Elder Yuan kay Ethan nang nakangiti, Stuart Kindstone, pareho tayong magkaibigan dito. Diyos ko, ako ang nagsabi sa iyo na kunin mo ang asawa mo. Ano, ngayon ay sisirain mo na ang relasyon mo. Natigilan si Ethan sa biglaang pagiging casual ng dakilang mataas na kagalang-galang. Dahil sa ganoong pangungutya, namula si Ethan sa kahihiyan. Sa kabila nito, nakaramdam siya ng saya sa loob-loob niya. Kahit papaano, kahit bilang ang mataas na kagalang-galang, ang matandang lalaking ito ay pareho pa rin gaya ng dati, ang matandang Yuan na kasama niyang nagpaliwanag tungkol sa daw sa loob ng maraming taon. Ngayon, mag-usap tayo. Hindi ito isang bagay na hindi malulutas sa pamamagitan ng mga salita. Hindi mo kailangang laging makipaglaban at pumatay. Hindi rin napigilan ng Demon Scheming Sect ang babae mo. Sumama ka sa akin. Nakangiting naglakad si Elder Yuan patungo sa main hall, pagkatapos ay huminto habang itinuro sina Clara at Wilson. Sumama rin kayong dalawa. Dahil 3 tao ang sangkot dito, kayong 3 lang ang makakalutas nito. Pagkatapos ay pumasok ang mataas na kagalang-galang sa pangunahing bulwagan. 763. Tinitigan ni Wilson si Ethan nang may puot. Hindi niya kailanman naisip na sa loob ng maikling 5 taon na pamamalagi ni Ethan sa Demon Scheming Sect, ang pundasyon niya na tumagal ng ilang siglo ay mayayanig at malapit na siyang mapatalsik. Habang nakatingin sa mga matatanda sa labor office na sanay hilahin na lang siya pababa mula sa kanyang kinauupuan, kumulo ang galit ni Wilson at walang mailabas na dahilan.
Walang sino man ang pumanig sa kanya. Nakita ni kagalang-galang siya ang kanyang kalagayan at determinado siyang iwan siya. Ang tanging pag-asa niya ay nakasalalay sa suporta ng kagalang-galang. Kaya, matapos bigyan ng lahat ng naruroon ng huling tingin, padebog na pumasok si Wilson sa main hall. Steward Kindstone, hindi pwedeng habulin ng High Venerable ang pinuno dito, di ba? Kapag may nangyari kay Ginoo, maiiwan tayong walang magawa at mahina. Habang tinitignan ng matagal ang main hall, nagsalita si Venerable Chi, paano kung magpadala tayo ng 20 eksperto? Sa ganitong paraan man lang ay makakayanan natin ang kahit ano. Nanatiling tahimik at nag-iisip si Ethan. Nakita ito ni kagalang-galang siya at kinutya, Ethan, nagsimula ka ng pag-aalsa pero takot ka namang makipag-usap sa kagalang-galang na kagalang-galang. Paano naging karapat-dapat maging pinuno ng sekta ang isang duwag na daga? Hahaha, kagalang-galang na siya, huwag mo akong pang-aasar. Malakas ang kagalang-galang na kagalang-galang pero hindi ako basta-basta mapipilitin. Hindi ako ang katapat niya, pero kahit siya ay hindi ko mapigil ang umalis. Nakangiting humajejek si Ethan at hinawakan ang kamay ni Clara, natatakot ka ba, ngayong nasa panganib ka dahil sa akin? Ano ang mapanganib sa pakikipagkita sa isang matandang kaibigan? Tinaasan ni Clara ang isang kilay. Tumawa si Ethan, haha, ikaw nga ang aking ginang, mas matapang kaysa sa karamihan ng mga lalaki. Kung gayon, Teren at bisitahin natin ang mataas na kagalang-galang. Kahit ano pa ang kanyang panig, palagi kitang paprotektahan. Tumanggaw si Clara at nagbigay ng isang maningning na ngiti pabalik. Magkahawak kamay na pumasok ang dalawa sa main hall. Steward Kindstone, aalis ka ba talaga ng walang tulong? Hindi pa rin mapakali si Venerable Chi. Ipinitik lang ni Ethan ang kanyang kamay, hayaan mo na. Hindi yun magbabago ng malaki, kung hindi dahil sa lakas ng High Venerable. Mapapatay lang sila. Kabaligtaran ang magiging epekto nito, na mag-aanyaya ng pangungutya sa katapangan nating dalawa, hahaha. Tumawa si Ethan at saka naglaho sa loob ng main hall. Pinuri siya ng mga tao dahil sa kanyang pagiging determinado. Sina Steward Kindstone at Ginang Chu ay isang perpektong magkasintahan, pareho silang matatapang. Magkalapit lang sina High Venerable at Steward Kindstone sa ngayon, pero sino ang makakapagsabi kung ano ang gagawin ng High Venerable ngayong nakataya na ang pinakamataas na pwesto ng Demon Scheming Sect? Maaari niyang sundin ang mga patakaran at manatili kay Wilson. Nagpakita ng pag-aalala sina kagalang-galang Chi at Benson. Ngumisi at ngumiti si kagalang-galang Chi. Boom! Kasabay ng isang malakas na ingay, mariing sumara ang mga pinto ng main hall, dahilan para hindi makapasok sina Ethan, Wilson at Clara. Sumigaw ang lahat, Katie wala Kindstone. Umalangaw-ngaw ang malakas na boses ni Elder Yuan bago pa man sila gumawa ng kahit ano, Impermanence 5, sino mang maglalakas loob na magsimula ng kahit ano, dapat silang pabagsakin. Opo, Ginoo. Isang matandang boses ang nagmula sa himpapawid, pagkatapos ay mas lalong nagliwanag ang berdeng harang. Napailing, bumaantong hininga ang lahat at tumigil. Alam nilang sa loob ng vicissitude domain ay para lamang silang mga tupa na ihahatid sa katayan. Sina kagalang-galang na Chi, Benson at Chi, kahit sino pa, ay walang ibang nagawa kundi ang manahimik at huwag nang guluhin ang kahit ano. Ngunit magkabilang panig ay may parehong iniisip. Ang High Venerable ay kasing kahanga-hanga ng sinasabi nila, hindi kukulangin kina Wilson at Ethan. Dahil 5 elder lang ang kasama niya, naitali na niya ang daan-daang eksperto ayon sa gusto niya. Samantala, ang magkasintahan ay kakapasok lamang sa main hall at napatalon mula sa malakas na pagkatok ng pinto. Hindi na sila lumingon pa. May nakita silang 3 upuan sa main hall. Naupo na si Wilson sa pinakamataas na upuan, na may maputlang mukha at mapang-ipong nga mata. Nang makita niya si Ethan, lalo pang lumakas ang kanyang pagkauhaw sa dugo. Sa gilid, nakita nila ang isang nakasarang pinto habang naglalakad ang dalawa papunta sa mga upuan. Bago pa man nila ito maupuan, narinig ni Elder Yuan ang boses mula sa kabila ng pinto, Ethan, mauna ka rin sa loob. Tumango ang dalawa at pumasok sa silid, naiwan si Wilson na nag-iisa sa kanyang trono upang magtiis ng galit. Ang kanyang mga kuko ay bumaon ng napakalalim sa kanyang palad na nag-iwan ng mga marka. Nakatatanda Yuan.
Nakita siya ni Ethan na nakaupo nang nakakross ang mga paa sa isang prayer mat at pinagsalikop ng magkasintahan ang kanilang mga kamay. Ngumiti si Elder Yuan at tumango, pagkatapos ay itinuro niya ang dalawang banig, maupo po kayo. Walang pag-aalinlangan si Ethan, dinala niya si Clara sa banig. Elder Yuan, bakit mo kami ipinatawag dito? Ito ba ang pagsubok mo sa pag-ibig? Hindi mo ba siya ipapakilala? Hindi pinansin ni Elder Yuan ang tanong at tumingin kay Clara. Tumayo si Clara at nagsalita ng may paggalang habang bumati, ako si Clara, kagalang-galang na kagalang-galang. Hahaha, ikaw pala si Clara. Kumislap ang mga mata ni Elder Yuan, sinuri siya at saka tumango. Humarap siya kay Ethan, sa talino at hitsura, talagang kaakit-akit si Chuchu. Bata, kung 5 siglo pa lang akong bata, minamaliit na sana kita. Nako! Umiling si Ethan, Elder Yuan, daan-daang eksperto ang nakatayo sa labas, at libo-libo pa ang naghihintay ng hindi mapakali. Hindi ba pwedeng maging seryoso ka pa? Hahaha, alam mo bang anumang oras ay maaaring sumiklab ang digmaan pero nag-aalsa pa rin. Pang-uuyam ni Elder Yuan. Nagkibit balikat si Ethan, ano ang dapat kong gawin? Kailangan kong iligtas ang sarili ko. Alam mo naman kung gaano kaliit si Wilson. At kahit hindi palalampasan ng kahit sinong pinuno ang ganoong kalabisan na paglabag. Ang tanging pagpipilian ay ang isang preemptive strike. Ano man ang mangyari sa Demon Scheming Sect, basta't ligtas kaming dalawa ay sapat na. Humph! Ang isang pagkakamali ay mananatiling pagkakamali hanggat hindi mo ito naaayos. Pinilit ni Elder Yuan ang umiti, kaya wala ka talagang pakialam sa Demon Scheming Sect. Ayos lang ba na sirain ito? Alam mo na ang mangyayari kung sumiklab ang digmaang sibil. Ang malalaking pagkalugi pagkatapos ay hindi na kayang buuin ng mga sagradong bato. Ang mismong pundasyon natin ay masisira. Prangka si Ethan, wala akong pakialam. Nako! Tumagos iyon sa puso ni Elder Yuan, ngunit pagkatapos ay humarap siya rito, Ginang Chu, galing ka sa isang matuwid na sekta. Hindi mo dapat gugustuhing mangyari ang ganap na pagkawasak, hindi ba? Alam mo naman ang gagawin ng iyong tauhan, hindi ba? Wala akong pakialam. Umiling si Clara, habang matalim na nakatingin kay Ethan habang nakangiti, hindi mahalaga kung ano ang gagawin niya basta't ligtas siya. Nanginginig ang buong katawan ni Elder Yuan habang tumatawa, binibini, sinasaktan mo siya, itinutulak mo siya papasok sa kalaliman. Mag-ingat kayong dalawa, matuwid man o demonyong tagapagtanggol, ang sinumang lumuni ng hukay ng pagnanasa ay walang pagkakataong magising. Ang pagbangon mula sa ganoong pagsubok ay halos imposible. Wala akong kialam. Sagot nilang dalawa, ngunit mas hinigpitin pa nila ang paghawak sa mga kamay ng isa't isa. Nagningning ang mga mata ni Elder Yuan, pagkatapos ay nagbago ang kanyang mukha, sumigaw, hindi mo alam, pero may pakialam ako. Ang Demon Scheming Sect ang lugar kung saan ako mamamatay. Tulad ng pagmamalasakit ni Ethan sa angkan ng Larsen, ganoon din ako sa sekta. Ano man ang mangyari, hindi ko hahayaang may mangyaring malupit dito. Kaya, matalas na ngayon ang mga mata ni Elder Yuan habang pinagmamasdan niya si Ethan. Nagpaplano ng pag-atake, Elder Yuan. Nabahala sina Ethan at Clara, nagpaplano ng sarili nilang pagtakas. Nagniningning na ang kanang mata ni Ethan ng ginto. Handa na siyang gamitin si Shift sa anumang oras. Ethan, huwag mo akong sisihin sa pagiging hindi makatwiran, pinaikit ni Elder Yuan ang mga mata at kumuha ng isang itim na jade. Sigaw ni Ethan sa loob. Dali-dali niyang hinayla si Clara palayo rito. Wala siyang ideya kung ano iyon, pero siguradong isa itong nakamamatay na kayamanang dulot ng demonyo. Gamit ang kapangyarihan ng mataas na kagalang-galang at ang kayaman ng demonyo, kailangan niyang durugin si Ethan kung saan siya nakatayo. O kung sakaling tumakas siya, wala nang pagkakataong mahuli siya. Pinagpapawisan, nagngalit si Ethan, hindi inaasahan na sisirain ng matandang ito ang kanilang pagkakaibigan ng ganito. Naglabas siya ng isang malademonyo na kayamanan para tapusin siya ng ganoon na lang. Gayunpaman, nang makita ang kanyang natatarante na hitsura, si Elder Yuan ay mukhang natigilan, anong ginagawa mo? Iyan ang linya ko, matandang buang. Para saan mo inilalabas ang isang kayamanang demonyo? Sigaw ni Ethan, habang nanginginig ang kanyang mga kaba. Sumulyap sa Jade, si Elder Yuan ay natawa, Ethan, hindi ba't lagi kang matapang?
Bakit bigla ka na lang nababalisa? Hindi ito paranoia, kundi usapin ng kakulangan sa lakas. Gamit ang lakas mo, na naglalabas ng kayamanang demonyo sa ibabaw, kung hindi ako magtatago, paano ako mabubuhay? Umiling si Elder Yuan, habang inilalahad ang Jade. Ethan, tingnan mong mabuti. Hindi ito kayamanan ng demonyo, kundi ang selyo ng mataas na kagalang-galang na tagapagplano ng Demon Scheming Sect. Bilang mataas na kagalang-galang, papalitan ko si Wilson bilang susunod na pinuno ng sekta. 764. Babalik ka ulit. Gulat na tiningnan siya ni Ethan, ano yung narinig ko? Gusto mo bang palitan si Wilson? Anong klaseng high venerable ka? Sa panahon ng kaguluhan sa loob ng sekta, hindi mo lang tinutulungan ang sect leader na pigilan ito, kundi gusto mo pa siyang palitan. Ano sa tingin mo ang mga patakaran? Ang yayaman niyan, ang marinig ang mga patakaran mula sa iyo. Inikat ni Elder Yuan ang kanyang mga mata, ngunit may napansin siyang kakaiba at tinaas ang isang kilay. Ethan, anong nangyayari? Hindi ba't nagpaplano ka ng pag-aalsa? Bakit mo ako papunahin dahil sa hindi pagsunod sa mga patakaran ng sekta? Ikaw ang nagpasimula ng buong gulo na ito. Nako! Kinamot ni Ethan ang kanyang ilong at tumango, totoo, pero ano ang gagawin? Malinaw ang aking paninindigan, ngunit si Elder Yuan, bilang mataas na kagalang-galang ng sekta, ang iyong katayuan ay nagpaduda sa akin sa iyong mga intensyon. Hahaha, naiintindihan ko na ngayon. Tumawa si Elder Yuan, sige, dahil sa tingin mo bilang isang high venerable ay kailangan kitang durugan, bakit ka pumapayag na makipagkita sa akin ng mag-isa? Hindi ka ba natakot na ilabas kita para matapos na ang lahat ng gulo? Tumigas ang mukha ni Ethan, Elder Yuan, naisip ko naman, at alam ko pang ang malaki ang posibilidad na mangyari iyon. Pero gusto ko pa ring maniwala na may kahulugan ang pagkakaibigan natin at may iba kang magagawa. Ano pa sa tingin mo ang ibang paraan na ginawa ko? Sige, sabihin mo sa akin. Nagningning ang mga mata ni Elder Yuan. Nakatitig si Ethan sa mga mata ni Elder Yuan habang nagtatanong, dahil sa iyong katayuan bilang high venerable, malulutas mo ang alitan sa pamamagitan ng pagbubunyag ng lahat. Sa pinakamalala, ako ay palalayasin, at matatapos ang lahat ng gulo. Sa iyong mga panaginip. Ngumisi si Elder Yuan at sumigaw, bata, kasuklam-suklam ka talaga. Lahat ay dahil sa iyo at ngayon gusto mong panasan ang mga kamay mo dito. Paano naman ang lahat ng mga nakatatanda at kagalang-galang na sumusuporta sa iyo hanggang kamatayan? Ganito ba ang pakikitungo mo sa kanila? Lumubog ang puso ni Ethan at umiling. Alam ko na hindi kayang lokohin ni Elder Yuan ang isang bagay na tulad nito. Itinuro ang pinto, malamig na sinabi ni Elder Yuan, kung hindi dahil dito, gagampanan sana nila ang kanilang tungkulin, magtatrabaho para sa ikabubuti ng sekta. Pero hinayla mo sila sa isang digmaan laban sa Mystical Heaven Sect at dinungisan sila. Nako, hindi naman kalabisan na tawagin silang iyo ngayon. Tapos pinukaw mo sa kanila ang kanilang rebelding panig, sinasabing mamamatay sila kung hindi at pinalubog sila sa kanilang mga pagnanasa. Ngayon na mayroon na silang ganitong pag-iisip, sa tingin mo ba ay ganoon lang kadali na mapa-address sila sa pamamagitan lamang ng mga salita? Para sa dagdag na kaalaman, plano nilang makuha ng kanilang pinuno ang kapangyarihan para makakuha rin sila ng ilan. Nakita mo kung paano sila tumugon nang sinubukan ni Findyang na patahimikin ang sitwasyon. Determinado silang lumaban, at ang kanilang mga puso ay naguguluhan. Hindi na ito usapin ng pakikipagkasundo ninyo ni Wilson, kundi tungkol sa grupong iyon na gustong makuha ang lahat ng kanilang hinahangad, ang mas maraming kapangyarihan. Gusto nilang itaas ang kanilang mga sarili sa pamamagitan ng iyong mataas na posisyon. Alam mo rin ito. Maaari akong makialam at mamagitin dito, itigil ang labanan, ngunit maaantala lamang nito ang mga bagay-bagay. Una ay ang pagiging maisla ni Wilson na hindi magtatagal sa kanila at pagkatapos ay naroon ang mga matatanda at kagalang-galang ng Labor Office na sigurado akong hindi makakaupo ng tahimik kahit ilang araw bago muling magsimula ang kaguluhan. Sa puntong iyon ay libu-libong milya ang layo mo, at may iwan ang Demon Scheming Sect na magpapakamatay sa loob. Iyon ba ang plano mo, Ethan? Lumubog ang puso ni Ethan ngunit hindi siya sumagot.
Humarap siya kay Clara at nagpadala ng mensahe, Clara, bakit siya naging isang relikya ngunit hindi man lang katulad ng isang matandang ulila? Sinusubukan niya tayong itali. Tunay ngang kahanga-hanga ang high venerable ng Demon Scheming Sect, gaya ng sinasabi ng mga chismis. Pero totoo ba, alam mo ba ang lahat ng sinabi niya? Tumango si Clara at nagtaas ng kilay habang nagpapadala ng tugon. Tumango si Ethan, malapit na, bawat sekta sa kanlurang lupain ay baluktot at puno ng mga sekreto. Gusto kitang dalhin sa isang ligtas na lugar para mabuhay tayo. Sinubukan ko pang gamitin ang pagkakataon ni Findyang na nilikha niya para malampasan ang gulo na ito at umatras na lang. Paano ko nalaman na si Venerable Benson at ang iba pa ay may malaking pagbabago ng isip, determinado ng magtagumpay at maging susunod na ministro? Ang kanilang mga hangarin ay lalong pinatindi ng galit ni Wilson. Kaya may isip mo na kapag umalis ako sa sekta, si Wilson at ang Labor Office ay mag-aaway, na mauuwi sa mutual annihilation tulad ng sinabi ni Elder Yuan. Parang pagsindi lang din yan ng mitya at pagtakas. Hindi ba't labag sa etika yan? Bakit pa ako mag-aalala? Ginamit ko lang sila para iligtas ka. Ngayong ligtas ka na, kaya nilang lunurin ng dugo ang lugar na ito kahit gaano pa ako kalayo. Brute, napakasama mo talaga. Kahit na matapos ang lahat ng ginawa nila para tulungan ka. Tinitigan ng masama ni Clara si Ethan at isinumpa ito, ngunit nakangiti pa rin ito habang sinasabi iyon. Naupo si Elder Yuan na may kinakagat na labi, hello, kinakausap kita. Kaya tumigil ka na sa pagbulong-bulungan. Magbigay ka naman ng kaunting respeto sa isang matandang lalaki. Nako, Elder Yuan, pero ang paggawa sa akin bilang sect leader ay hindi naman labag sa batas. Isa pa, hindi lahat ng tao ay gusto akong upo sa upuan. Hindi ba't may magaganap na away sa alinmang paraan? Nanginig si Ethan sa sinabi ni Elder Yuan at saka ikinuyom ang kanyang mga kamay habang nagsasalita. Ngumiti si Elder Yuan ng malabo, dito ka nagkakamali. Dahil ikaw ang namumuno, wala nang magaganap na away. Una sa lahat, mahigit kalahati ng mga elder ang sumusunod sa bawat utos mo. Ang maging pinuno ng sekta ang gusto nila. Tungkol naman kay Venerable Shi, hahaha, isa lamang siyang matigas ang ulong oportunista. Sarili lang niya ang mahalaga sa kanya. Wala siyang pakialam kung sino sa inyong dalawa ang pinuno ng sekta, at mas lalong hindi niya ipaglalaban si Wilson. Pinatunayan ito ng katotohanang gusto niyang tumakas. Gusto lang niyang iligtas ang kanyang lakas. Magandang pagpipilian din ang isang lalaking tulad niya sa sekta matapos kanilang itulak sa iyong pwesto. Dahil natalo mo na ang imperial na paksayo ng Tianyo at nakapagdala ka na ng kapayapaan sa bansa, isa kang eksperto sa pamumuno. Elder Yuan? Hindi naman tungkol sa pamumuno ang pinag-uusapan dito, pero kami ni Clara. Gusto sanang tumutol ni Ethan ngunit itinaas ni Elder Yuan ang kanyang kamay para pigilan siya, ikaw ang may gawa ng gulo na ito, ikaw ang mag-ayos. Sinira mo ang pananaw ng mga tao kay Wilson, napipilitin siyang maging confrontador at hindi mapanatili ang kanyang posisyon. Kapag umalis ka ulit, mahahati ang Demon Scheming Sect. Hindi ka maaaring umalis. Ikaw ang may kasalanan sa paghina ng kapangyarihan ni Wilson at ngayon ay dapat kang managot. Bumantong hininga si Ethan at tumango. Tungkol naman sa mapatakaran ng sekta, hahaha, hindi ba't tinatanong mo ako tungkol sa aking paninindigan? Sasabihin ko sa iyo. Nasa magandang kinabukasan ako ng Demon Scheming Sect. Ang ilang matigas at lumang patakaran ay walang kahulugan. Hanggat pinapaboren nito ang sekta, maaaring alisin ang anumang patakaran. Hindi exception ang pagiging fraternist. Tumingin ng matalim si Elder Yuan kay Ethan pagkatapos ay kumislap ang kanyang mga mata, Ethan, alam kong wala kang pakialam sa sekta, kahit sa tanggapan ng paggawa, pero narinig ko lang na tinatawag mo ang iyong sarili na disipulo ng Demon Scheming Sect, na ang sekta ay ang iyong tahanan. Alam kong isa lamang itong dahilan, na hindi ka pa rin makapaghintay na umalis. Pero umaasa ang matandang ito na sa susunod na sabihin mo ito, galing ito sa iyong puso. Nanginginig na nagsalita si Ethan, hindi ko kailanman itinuring na tahanan ang kahit anong lugar, maliban na lang kung may mga taong pinapahalagahan ako. Likas yan sa tao. Tumawa si Elder Yuan at tumango, sa anumang kaso, hindi mo maiiwasang maging pinuno ng sekta. Maaari ka nang umalis. Tumango si Ethan at inilabas si Clara pagkatapos yumuko kay Elder Yuan.
Pinigilan sila ng matanda bago lumapit sa pinto. Teka. Ano iyon, Elder Yuan? Lumingon si Ethan. Kumislap ang kamay ni Elder Yuan at kumuha ng Jade Sleep, inihagis ito kay Ethan. Mukhang naguguluhan si Ethan. Bumantong hininga si Elder Yuan, naglalaman ito ng sining na natuklasan ko matapos ang lahat ng aking mga pananaw sa puso sa paglipas ng mga taon. Para sa isang taong katulad mo na naghahangad ng daw, magiging kapaki-pakinabang ito. Tunay na sining sa sarili. Tumango si Elder Yuan, oo, ang sining ng tunay na sarili. Ang isang tao ay nagmula sa sinaunang kaguluhan, at dahil totoo siya, hindi niya kailanman itinago ang kanyang mga emosyon. Ngunit sa paglipas ng mga taon, ang katotohanan ito ay naging malabo. Gayunpaman, ang mga cultivator, kapwa demonyo at matuwid, ay kailangang bumalik sa Dao, upang mahanap ang kanilang tunay na kalikasan. Ngunit ang bagong katotohanan ito, bumubuo ba ito ng isang siklo kasama ang tunay na kalikasan mula sa simula, o ito ba ay kaliwanagan? Kung ito ay isang siklo, bakit nagsasanay ang mga cultivator ng maraming taon para lamang bumalik sa kanilang tunay na sarili? Hindi ko kailanman nahanap ang sagot kahit gaano pa ako kaganda. Ganoon ko natuklasan ang sining na ito. Hindi ito isang kamangha-manghang paraan ng paglilinang, ngunit makakatulong ito sa isang cultivator na makamit ang kapayapaan ng isip at alisin ang panghihimasok ng isang demonyong may puso. Alisin ang panghihimasok ng isang pusong demonyo. Gulat na gulat si Ethan, habang nanginginig ang kamay na hawak ang Jade Sleep. Kinatatakutan ng mga cultivator ang mga demonyong may puso. Ang pinakamagaan ay pumipigil sa pag-usad ng isang tao habang ang mga seryoso ay nakakapanghina. Sa sining na ito, isang hiyas ang kakayahang maiwasan ang lahat ng iyon. Hindi niya kailanman hahayaang magkaroon ng ganito kalalim na pananaw si Elder Yuan, isang mortal domain cultivator. Ipinakita nito na maaaring makamit ng isang tao ang kadakilaan anuman ang landas na kanilang tahakin. Ang matandang lalaki ay hindi kasing lakas ng mga sinaunang emperador, ngunit isang tunay na matalinong tao sa buhay. Mas lalo pang pinahahalagahan ni Ethan si Elder Yuan. 765. Pagbabalik sa pinagmulan. Habang nakangiti, itinuro ni Elder Yuan ang sarili. Ethan, nakikita mo ba kung gaano kahusay ang aking cultivation sa bone tempering stage? Hindi ako nagkukunwaring mahina, kundi ang aking tunay na cultivation. Lahat ng ito ay dahil sa paglinang ng True Self Art. Sina Ethan at Clara ay nagbahagi ng gulat. Kayang patayin ni Elder Yuan ang isang ethereal stage expert sa isang pitik lang ng kanyang mga daliri, pero isa lamang siyang bone tempering cultivator. Naubos ba ng True Self Art ang kanyang cultivation? Nakita ni Elder Yuan ang kanilang mga pagdududa at ipinaliwanag, ang True Self Art ay isang paraan ng paglilinang ng puso. Ang epekto nito ay ipinapakita sa pamamagitan ng pag-urong ng iyong paglilinang, o sa halip ay pagbabalik sa iyo sa iyong tunay na sarili. Habang bumababa ka sa mga yugto ng paglilinang, tumataas ang kapangyarihan habang ang paglilinang ay bumabalik sa pinagmulan, tulad ng dati mong pagiging dalisay at inosenteng bata. Habang ang kapangyarihan ay aabot sa hindi maarak na taas na parang may muling paggising. Ang antas na ito ay isang bagay na hindi ko maisip, hanggang sa puntong hindi ko na maisip kung ano ang susunod na mangyayari. Magsasama ba ang kapangyarihan at paglilinang, babalik sa pinagmulan, o magdadala ba ito ng isang bagong antas? Sa aking maliit na paglilinang, hindi ko ito makita. Umaasa na lang ako na may makakarating sa ganoong kalayo at mapapatunayan na tama ako. Isa na namang walang kapantay na landas na wala pang nakakapagpatunay. Hinigpitin ni Ethan ang hawak niyang Jade Sleep, nanginginig ang mga mata niya. Lumalakas ang kapangyarihan habang bumababa ang cultivation. Ni minsan ay hindi niya naisip na posible pala ang ganito. Tulad ng sinabi ni Elder Yuan, kapag naabot na ng cultivation ang pinagmulan at umakyat ang kapangyarihan sa Emperor Stage, ano ang susunod na mangyayari? Ano ang mangyayari kapag narating mo na ang punto kung saan hindi na maaaring umatras ang cultivation, kung kailan hindi na maaaring lumago ang kapangyarihan? Ito ba ay magiging isang ganap na bagong landas ng cultivation, o magiging alikabok, at magiging bahagi ng sinaunang kaguluhan? Hindi niya alam, ngunit sa kung anong dahilan, kumikirot ang kanyang puso sa kasabikan. Sa kabila ng mga nakamamatay na panganib, ito ay isang hamong karapat-dapat niyang subukan.
Ethan, isa kang lalaking nakatuon sa Tao at hindi ang lakas ang pangunahing layunin. Ibinibigay ko sa iyo ang true self-art sa pag-asang matutulungan mo akong mahanap ang sagot. Habang nakatingin kay Ethan, nagsalita si Elder Yuan ng may malayong tingin, plano kong ibahagi ang sining na ito na natutunan ko sa aking disipulo, ngunit lalo lang siyang nalalayo sa Tao, hindi kayang italaga ang kanyang sarili sa true self-art. Kung walang kaalaman tungkol sa Tao, magiging mahirap ang pag-urong ng cultivation at pagpapalawak ng kapangyarihan upang maabot ang pinagmulan. Masasayang lamang ito sa kanya. Guru. Hindi natapos ni Elder Yuan ang sasabihin ng umalangaw-ngaw ang isang pamilyar na boses. Nanginginig ang buong katawan niya, lumingon siya kay Ethan at nakita niya itong nakaluhod at 3 beses na tinatapik ang ulo sa lupa habang sumisigaw, "Salamat, Panginoon, sa iyong pamana. Tutuparin ko ang iyong inaasahan." Gulat na gulat si Elder Yuan, hinayaan si Clara na humajejek, Panginoon, si Ethan ay hindi kailanman nagkautang ng pabor sa kahit kanino. Kapag nakatanggap siya ng isang bagay mula sa isang tao, kailangan niya itong bayaran. Dahil nagbibigay siya ng respeto sa iyo bilang kanyang Panginoon, ipinapakita nito kung gaano kahalaga sa kanya ang sining na ito. Kaya't hindi niya alam kung paano ka babayaran maliban sa yumoko sa iyo at tanggapin ka bilang Panginoon. Guru, hindi ba't tinanong mo ako kung nakikita ko ang Demon Scheming Sect bilang aking tahanan? Ngayon ay masasabi ko nang may malinis na konsensya na hanggat ang amo ay nasa Demon Scheming Sect, ang sektang ito ang aking tahanan. Pangako. Pagangat ng kanyang ulo, may dugo sa noo ni Ethan. Tinignan ni Elder Yuan si Ethan nang may pagtataka, kailangan niya ng mahabang panahon para makabalik sa kanyang katinoan. Tumanggaw siya, magaling, ang pagbibigay sa iyo ng sining na ito ay parang pagpapasa sa aking disipulo. Wala na akong pinagsisisihan ngayon. Ethan, hinahabol mo si Tao? Gaano man katalas ang iyong mga pandama kumpara sa akin, kailangan mong pag-isipan ang sining na ito ng detalyado. Hihintayin ko ang araw na malutas mo ito. Napakabait mo, Panginoon. Ngumiti si Ethan, pero sa napakagandang red along ito mula sa Panginoon, hindi ko alam kung ano ang maibibigay ko bilang kapalit. Nahihiya talaga ako. Hahaha, katulad ka nga ng sabi ng babae mo. Ayaw mong may utang ka inuman. Tumawa si Elder Yuan, ibinigay mo na sa akin ang regalo ko, ang heaven-reaching pill para sa ika-10 baitang. Paano matutumbasan ng isang maliit na pildore sa ika-10 baitang ang Master's Art? Tama na. Maraming talento, ngunit bihira ang mga taong makakakita nito. Kung paano mo lang malalaman ang kahalagahan ng sining na ito, makikita ito ng iba bilang basura. Kontento na ako na alam kung pahahalagahan mo ito. Tumawa si Elder Yuan at ikinumpas ang kanyang kamay, maaari ka nang umalis at maghintay sa labas. Yumoko muli si Ethan at tumingin ng malalim kay Elder Yuan saka hinayla si Clara palabas ng silid. Nang makitang paalis na ang dalawa, ngumiti si Elder Yuan kasabay ng pag-agos ng mga luha sa kanyang mga mata. Sa wakas ay naipamahagi na niya ang kanyang kaalaman. Langit-ngit. Sa main hall, sina Ethan at Clara na lumabas ay sinalubong ng nagbabagang tingin ni Wilson. Bakit sila lumabas na buhay? Hindi ginamit ng mataas na kagalang-galang ang pagkakataong ito para patayin sila. Wilson, pasok ka. Umalangaw-ngaw ang boses ni Elder Yuan at tumayo si Wilson. Nilagpasan niya sila, pinandilatan sila ng matalim bago bumaantong hininga habang papasok. Si Elder Yuan, na nakaupo pa rin sa kanyang prayer mat, ay sumenyas ng, umupo ka. Mataas na kagalang-galang, bakit hindi mo sila pinatay? Hanggat namamatay si Ethan, ang iba ay magiging mga walang ulong mandurumog. At kasama ang paksayo ng panloob na sekta, dudurugin natin sila. Nagngangalit ang mga ngipin ni Wilson at namula ang mga mata, ang mga walang kwentang iyon ay nang-ahas na harapin ako kasama ang mababang loob na Ethan na iyon. Siguradong gusto na nilang mamatay. Nang makita ang galit niyang tindig ng may malamig na tingin, nang inag ang talukap ng mata ni Elder Yuan, huminga ng malalim, Wilson. Ano? Mataas na kagalang-galang, pakisabi naman sa akin kung ano ang dapat naming gawin. Tumayo ka. Malalim na nagsalita si Elder Yuan na nagpang-inag kay Wilson, anong sabi mo? Sinasabi ko sa iyo na magbitiw ka bilang isang pinuno ng sekta. Bakit? Sigaw ni Wilson, sabay sigaw, ako ang dakilang pinuno ng sekta ng Demon Scheming Sect.
Ilang siglo na akong nagtrabaho para sa ikabubuti nito. Lalo na ngayon, dahil sa aking maingat na pagpaplano, ang Demon Scheming Sect ay naging isang Middle Three Sect, isang bagay na hindi pa nagagawa sa loob ng libu-libong taon. Bakit pa ako aalis ngayon? Ethan, siya ang lumabag sa mga patakaran ng sekta. Siya at ang kanyang grupo ng mga kriminal ang nagsimula ng isang pag-aalsa. Malamig siyang tiningnan ni Elder Yuan, ano ang kailangan mo kung ganoon? Para pumatay. Umungol si Wilson, gusto akong patalsikan ng mga taong ito. Karapat-dapat sila sa kamatayan. Kailangan mong isipin ang mga kahihinatnan. Ano ang kinatatakutan mo? Gamit ang 10,000 sagradong bato, sa loob ng 100 taon, makukuha natin ang lahat ng matatanda at kagalang-galang na kailangan natin. Nagpakita si Wilson ng isang mapang ipong ngiti. Bumantong hininga si Elder Yuan, Wilson, alam mo ba kung gaano kalaki ang mawawala sa Demon Scheming Sect dahil dito? Mababawi natin ang mga Elder at Venerables, pero mawawala rin ang ating libu-libong taong pamana. Ang bawat henerasyon ng mga Elder at Venerables ay mga master ng bawat sekta na nagmula sa mga disipulo, at higit na tapat sa sekta. Ito ay isang bagay na hindi kayang palitan ng kahit anong Elder na pinalaki ng mga sagradong bato. Kapag nasira ang tradisyon, ang sekta mismo ay babagsak. Mataas na kagalang-galang, paranoid ka lang. Ang mahalaga lang ay mayroon tayong mga patakarang bakal. Hindi mahalaga kung hindi sila makinig, hihihi. Haha, Wilson, ganito ka pa rin. Nang makita ang baliw na tingin ni Wilson, umiling si Elder Yuan, alam mo ba kung bakit nagawa ni Ethan na pukawin ang napakaraming tao na magrebelde laban sa iyo? Ito ay dahil hindi ka kailanman naging matino sa iyong mga bagay-bagay, makasarili ka at wala sa kontrol. Natatakot sila sa iyo, at iniisip mo na dahil iyon sa iyong katayuan, ngunit kapag tinalikuran mo na, lalabanan ka nila ng may patalim. Bago pa man sumalpok si Ethan sa Mystical Heaven Sect, ang dahilan kung bakit sigurado siyang makakasama niya ang mga taong ito sa pag-aalsa kahit na sinabihan niya silang nagpapanggap na ikaw, ay dahil ang takot nila sa iyo ay malalim na nakaugat sa kanilang mga puso. Ang takot na ito, ay naging sama ng loob at nag-aaway sila. Dahil mamamatay sila, babalik man sila o magre-rebelde, bakit hindi lumaban hanggang sa huli at ibagsak kakasama nila? Alam na alam ito ni Ethan, kaya naman peke ang utos mo na salakayin ang Mystical Heaven Sect. Ang mahalaga lang ay pinag-ugnay niya ang kapalaran ng lahat. Ikinuyom ni Wilson ang kanyang kamao at pinagngalit ang kanyang mga ngipin, sampin mo ang Ethan na iyon. Matagal na siyang nagbabalak laban sa akin. Hindi ko dapat siya hinayaang umalis. Wilson, tinalikuran ka na ng mga tao. Nawala na ang sandali. Hayaan mo na lang. Bumantong hininga si Elder Yuan, kung alam ko lang na darating ang araw na ito, dapat natuto ka na sa paraan ng pamumuno ni Ethan sa mga tao. Dapat alam mo na wala siyang pakialam sa sekta, lalo na sa kahit sino dito. Gayunpaman, nagagawa niyang paniwalaan siya ng lahat ng sumusunod sa kanya. Naniniwala akong mas angkop siya kaysa sa iyo para maging isang pinuno ng sekta. Nanginig ang mukha ni Wilson, dahil nawala na siya sa galit, wala nang narinig at nagmura na lang, mga sumpa, dinala ko ang lobo sa tahanan ko. Hinayaan ko siyang sirain ako. Wilson. Sumigaw si Elder Yuan at bumantong hininga, kailangan mo nang bumaba sa pwesto kahit ano paman. Kung ayaw mo, wala ka ng ibang pagpipilian. Kailangan kong gamitin ang karapatan ko bilang High Venerable at pilayin ka. Mas lalo lang lalala ang sitwasyon mo dahil dyan. Umiling si Wilson, habang nakatingin kay Elder Yuan ng hindi makapaniwala, hindi maaari, mataas na kagalang-galang. Gagawin mo ba akong pailay dahil sa isang batang walang hiya? Pumikit si Elder Yuan, hindi mapigilan ang pagluha. Nang idilat niya itong muli, nagpasya siyang tumayo, pinuno ng sekta Graham, sumama ka sa akin. Ipahahayag ko ito sa lahat at aayusin ko na ito ngayon. Teka, hindi mo magagawa yan. Ginawa mo akong pinuno ng sekta. Dati pa iyon. Tumigil si Elder Yuan. Dahil sa pag-aalsa ni Ethan, ang deklarasyon mo ng paglumpo sa pinuno ng sekta ay magmumukha kang takot kay Ethan. Ano na lang ang iisipin ng sekta tungkol sa kanilang pinakamagaling na eksperto? Hindi mahalaga. Ano ang kahulugan ng pangalan ko kung ang kinabukasan ng sekta ang nakataya? Tumigas ang mukha ni Elder Yuan habang naglalakad. Tinitigan ni Wilson ang matanda at sumigaw, Guro.
Nako! Nanghihina, huminto muli si Elder Yuan at ipinikit ang kanyang mga mata. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.